Ang laro na ito. Siguro akong mananalo. Tatlong buwan na ang nakalipas. Natuklasan nila na ako pala ang tunay na anak na napalitan sa maranyang pamilya. Ang fiance ng peking anak ay nag-confess sa akin. Ang mahihirap lang ang kailangang mag-aral para makuha ang pagkakataon. Suyan, huwag ka nang mag-aral. Makipagrelasyon ka sa akin, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na mataas na lipunan. Humayag ako sa kanya. Dahil isang araw mula nang may balik ako sa kong pamilya, narinig ko ang usapan niya at ni Fuking Yu. Lieshu, wala na akong tahanan. Ang ating kasunduan sa kasal, mapupunta na sa tunay na anak ng pamilya Su. Hanggat hindi ako pumapayag, walang makakapilit na pakasalan ang iba. Ikaw lang ang gusto ko. Walang silbay. Ang tunay kong mga magulang ay nakakulong pa rin. Hindi papayag ang pamilya Chi na pakasalan mo ang taong may ganitong pinagmulan. Wala bang ibang paraan? Narinig ko na naghahanap ang pamilya Su ng isang professor na nagngangalang Ethan mula sa Stanford Academy. Para sa pananaliksik, Pero hindi ako makontak ang taong iyon. Makapag-aral sa Stanford. Tumulong mag-connect ang pamilya Su at si Prof. Ethan. Kahit hindi ako tunay na anak, pwede akong manatili sa pamilya Su at magpakasal sayo. Ang sinasabi mo ba ay yung taunang spot para sa Stanford mula sa Kyoto University? Tiningnan ko ang impormasyon ng anak ng pamilya Chu. Siya ang top scorer sa entrance exam at taon-taon siyang top sa kanyang major. Maganda ang mga grades mo. Pero kumpara sa kanya, hindi gaano malaki ang pag-asa. Hindi. Narinig ko na si Tsuyan lumaki sa bandok. hindi siya sanay sa mundo. May pakita mo sa kanya. Ang maranya na mataas na lipunan. Dagdag pa ang pagiging guwapo at mayamang tagapagmana mo. Hindi ako sigurado kung mapapokus siya sa pag-aaral. Sa tingin ko, dahil sa kanyang makitid na pananaw, tiyak na isusuko siya ng mga magulang niya at pipiliin ako. Lietu, kailangan mo akong tulungan. Gaano kalayo gusto mong gawin? Hindi niya gugustuhing mag-aral. Baka nga umalis na siya sa paaralan. Basta tumigil siya sa pag-aaral. Kahit kaano pa siya kagaling, yung lugar sa Stanford. Wala na siyang koneksyon dito. Pagkatapos, gagawa ako para si Rain ang reputasyon niya. Kumbinsihin ang mga magulang. Napalayasin siya mula sa pamilya Tsu. Kapag nangyari iyon, Wala na akong problema. Si lang. Tenga. Kung kilala mo ang totoong ako, kung anong klaseng tao ako, maglalakas loob ka pa bang tratuhin ako ng ganito? Lumaki ako sa bundok, ang MGA Town. Inisip na ang mga baba, wala lang halaga. Hindi ako pinayagan ng adoptive parents mag-aral. Take ng entrance exam sa kolehiyo. Gustong-gusto lang nila akong ipakasal para kumita ng pera. Ang ganda sobra. Bitawan mo ako. Fighter 1. Kuya Wang. Anong ginagawa mo? Oy, tatawag ako ng pulis. Inabuso AKO. Puro dugo na ako. Hindi ako ang may kasalanan. Vala, hindi totoo yan. Hindi ako ang may kasalanan. Biti na lang magaling ako sa pag-aral para solusyonan ang problema. Pero di ko inakalang ang pagpapakulong sa foster parents ko ang magdudulot ng paglayo at paghusga sa akin ng iba. Matagal akong hindi nakapunta sa eskwelahan.
Hanggang sa natagpuan ako ng pamilya Fu. Tinabi nilang ako ang tunay na anak ng mayamang pamilya. Ang saya ko, makakatakas na ako sa bayang ito at makakapag-aral. Pero hindi ko inakala. Hindi ko hinahanap ang gulo, pero lagi akong natatagpuan ng gulo. Mid-Autumn Festival. Nagbakasyon sa ibang bansa ang pamilya Fu at Fukin. Pagbalik, nakakandado ako sa loob ng bahay. 2 araw na akong walang kain. Tinwea. Ang ganda ng shot ni King Yu, di ba? Yan. Nakalimutan sabihin kay Butler na nandito si Ed sa bahay. Walang pagkain, nakakandado ang pintuan at bintana. Gusto bang hayaang mamatay sa gutom si Ed? Bago mo ako pilit na hilahin sa laban ng tunay at peking tagapagmana, dapat muna kitang inimbestigahan ng maayos. Tinatamad lang akong patulan ka. Hindi ibig sabihin totoo ako sa inisip mo, na isa akong madaling apihin na tanga at probinsyana. Gusto mong pakasalan si Che Liu, agawin ang guaranteed admission spot tapos manatili sa pamilya Fu. Kung ganun, hindi lang ako kukuha ng guaranteed admission, apak pa ako sa iyo, at magiging nag-isang mahalagang anak sa pamilya Fu. Ibibigay ko pa sa iyo ang isang espesyal na love game na bagay para kay Che Liu. Naku noong puso na Chiwayu. Gamitin ang psychology ng similarity para simulan na natin Ang plano sa panghuhuli kay Che Liu. Oy, pumunta ka sa basketball court, samahan mo ako. Wow, ang galing. Ang gwapo. Wow, sobrang gwapo at sobrang galing. Isang tawag lang, nandito ka na agad. Ang dali mong linlangin. Mas magaling pa sa isang laban. Sige. Mas masaya yata ang maglaro ng bola kaysa manood lang. Si Chinyu. Ano sa tingin mo? Humph. Anong kwenta ng libro? Tara. Samahan, kita, Mac. Sige. Mahilig ka rin sa kantang ito. Naalala ko, huli ko itong narinig noong high school ako. Anong ikinatawa mo? Sabi Enai Herky Murakami, kang mahal kita. At sakto namang mahal mo rin ako. Kapag magulo ang buhok mo, natawa akong ayusin ito para sa'yo. Tapos, ang kamay ko. Mananatiling nakapatong sa buhok mo ng ilang segundo pa. Liu, dahil sa pag-ibig natin, ako'y psilon masaya. Ang quantum computing ay banta sa encryption system. Ang bilis na pag-unlad ng quantum cryptography. Bilis ng quantum simulation sa Siniwan. Kaya kong mag-aral ng sabay-sabay, pero ang puso ni Che Liu, kaya bang hatiin para sa 2 tao. Hinihintay ko ang araw na mawalan ka ng chance sa graduate school. At matuklasan mong ang childhood sweetheart fiance ay nagbago ng damdamin. Ano kaya ang magiging reaksyon mo? Pinilit mong paalisin si Tsuyan sa eskwelahan para hindi na siya makipagkompetensya sa akin sa scholarship. Kamusta na ang progreso? progress.
Dapat malapit na to, iba. Anong ibig mong sabihin sa dapat? Una, Linyo. Naiwan mo ang card sa bag ko. Sinabi mong pupunta ka rito ngayon. Inisip ko baka kailanganin mo, kaya dinala ko na lang. Sa aming mga tulad namin, mukha lang ang kailangan. Para lang sa tulad mo. Bagwin. Kailangan ang membership card. Hindi ko alam. may kaibigan akong darating. Kailangan niya ang card. Salamat sa pagdala mo nito. Masaya akong nakatulong. Samahan kami, maglaro saglit. Maglaro? Hindi naman niya alam ang pagkakaiba ng whiskey at martini. Paano maglaro? Kahit hindi uminom, pwede pa rin maglaro. Kailan yan? Maglaro na kayo. Pipinta lang ako sa banyo. Sige, huwag kang lumayo. Chilieu. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa kanya, pero binabara mo ako. Ang tagal mong ipinagtanggol siya. Ikaw ang nagutos sa akin na pakalmahin at lokohin siya para Bakit ganito ginagawa kayo? Tapos, sinisasad. Alam ko naman na ginagawa mo, to para sa kabutihan ko. Nalulungkot lang talaga ako. Sa totalang. Noon, lagi kang nasa panig ko, lagi mo akong ipinagtatanggol. Basta alam, mo na yan. Ituloy mo lang ang pag-inom. Ngayong araw, profesor ng Stanford, Ethan ay nasa ikatlong palapag na para magdaos ng academic exchange. Silver Light Club nagpapatakbo ng membership system. Bawal pumasok ng walang imbitasyon. Gustong sumali sa grupo ng proyekto ni Professor Ethan. Ito ang tamang pagkakataon. Kung turing niyo sa akin ay isang payaso. Turnjin KO bilang hagdanan KO, patas lang yan. Ikinagagalak kong makilala kayo. Professor. Magandang araw, Professor. Ako si Xuyan. Narito ang gusto kong mag-apply sa inyong grupo ng proyekto. Undergraduate student, maaming librong naisulat. Kahit nga ang iba dito, tugma sa research ko. Sa tansyang kaw, hindi aksidente ang pagdating mo. Hindi kaw napatpad lang. Matagal ko ng pangarap na mag-aral sa Stanford at maging estudyante mo. Interesado ako sa ideya mo sa libro. Sa mga araw na ito dito ako titira. Malugod kitang anyayahan na magpunta sa akin kahit kailan. Salamat, Professor. Pinagtripan nila ako. Sa pangako na pasyal lang. Gusto nilang gamitin ningning na mataas na lipunan para lumikha ng duda sa kaalaman ko. Pero pinili kong samantalahin ang pagkakataon. Gamitin sila para sa sarili kong tagumpay. Bakit ang tagal mo? May nakilala ako. Liu, gustong-gusto ko dito. Pwede bang samahan mo ako dito madalas? Sige, Talagang taga-baryo ka. Walang kaalaman sa mundo. kaunting tamis lang, nadala na agad. Mukhang malapit ko na maisakatuparan ang plano kong paalisin siya sa eskwela. Nagkukunwari akong hindi ko napapan. Ang pagmamalit ni Suking Yu sa kanyang mga mata. Tinatamasa ko ang komunikasyon at pakikipag-usap sa professor. Dahil isa akong tao na tinitignan lang ang resulta. Parasite si Chinwa. Ang puso ni Chi Liu at ang slot para sa graduate program. As ating in Montag, alan ang kayamon ipaglaban. Malapit na ang exam sa major subject. Kumusta ang sitwasyon tungkol sa paglipat o pagtigil niya sa pag-aaral? Malapit na. Alam kayo, Leo. Kakayanin mo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Noon, naubos ang oras ko sa pag-iisip kung paano siya hindi makakapag-aral. Ngayon, isang seryosong bagay tulad ng pagpaparetiro. Paano ko ba sasabihin sa kanya? Kakles, QBA Kirong Ayada sa WeChat?
May boyfriend na siya. Kung hindi ako dumating, I add BASA WeChat. Maganda naman ang itsura niya. Magandang karagdagan. Ikaw. Sino ang mas gwapo? Siya o ako? Siyempre. Grave. Ang usapan ay lokohin lang si Fuyan. Anong ginagawa niya? Niloko ka lang niya. Wala akong pakialam. Wapo ang boyfriend mo at may abs. Huwag kang tumingin sa iba pang lalaki. Sajina, alam ko naman na ikaw ang pinakamaganda gwapo. Mag-drop out ka. Ano'ng nangyari? Yan. Ano'ng nangyari? Kung meron kang problema, pwede mo itong sabihin sa akin. Baka magawa kitang tulungan. Hui ka bang mag-drop out? Ano? Na kunwari akong hindi makapaniwala. Pero pumayag ako sa kanya. Dahil mula sa simula pa lang, isa na ito sa mga plano ko. Pero ang plano ni na Liu at Fuking Yu para sa gastos ng pag-drop out. Sigurado ba kayong kaya niyong bayaran? Sinimulan kayo ang obedience test kay Liu. Ang proseso ng pag-drop out nangangailangan sa panahong ito. Tuwing si Liu ay nasa harap ni Fuking Yu, bahagya lang akong hindi agad kong alis. At sasabihin na babawin ko ang aplikasyon sa pag-drop out. Uy, ito ang soda ko. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ibigay mo sa akin. Hindi ko Ibalik mo sa akin. Bisag na AKO. Si King Yu hindi pa tapos kumain. Hintayin natin. Sige, hintayin mo. Tungkol sa pag-drop out, kailangan pang pag-isipan mabuti. Yan. Molly AKO. Yan. Liu. Naging masunuri na siya. At si Fuking Yu, parang napansin na rin niya na may mali sa takbo ng mga pangyayari. Pero paano niya pa may babalik ang natapon na tubig? Tapos na ang pagsusulit, tigilan na ang pagsagot. Tapos na ang pagsusulit. Bakit hindi mo pa siya hinihiwalayan? Magantay pa na ang kani. Ano pang hinihintay mo? Tapos na ang pagsusulit. Nasa resulta na ang desisyon. Wala nang dahilan para mag-aksaya ka pa ng oras sa kanya. O baka naman, natutunan mo na talaga siyang mahalin. Paanong possible? Inisip kong hindi pa lumalabas ang spot para sa scholarship kaya natatakot ako. Anong pwedeng mangyari? AKO. Sige, bibigyan kita ng dagdag na 2 araw. Pero sa ngayon, inagawan niya ang mga magulang ko, tapos sinakop ka na ng mahabang panahon. Matuto siya ng leksyon. Anong balak mong gawin? Universidad ng Jing, Suyan. Gusto kong ngayong gabi ay makita siyang nasa ospital. Kung galawin mo siya, hindi kita palalampasin. Binulyawan mo ako. Para kay Suyan, Panyal Liu, nakalimutan mo na ba? Boyfriend kayo o hindi? Sabi ko, wala akong sinasabi. Pag lumabas quota ko sa graduate school, maghihiwalay ngayon, umaarte ako kasi siya ang anak ng pamilya Chu. Huwag kang magpakita ng senyales. Alam kayo na, sana totoo ang sinasabi mo. Malapit nang matapos ang lahat. Tingyue, narinig ko ang sinabi ng guro. Ikaw lang talaga ang nararapat para sa slot na ito. Kung makapasok ka talaga sa Stanford, magpapagawa si Papa ng engranding selebrasyon para sa iyo. Guysing Kana BA? Sa wakas, natapos din ang laro. Sa ganitong kapanapanabik na sandali, hindi pwedeng mawala ang bida tulad ko. Liu, huwag kang mag-alala.
Kahit si Yan ang tunay kong anak. Alam ko naman na galing siya sa probinsya, hindi siya bagay sa'yo. Pero si King Yui, kayong dalawa matagal na magkarelasyon at malapit na siyang mag-aaral sa abroad. Kayo ang talagang bagay sa isa't isa. Aya, huwag ka mag-alala. Ang kasunduan niyo sa kasal. Si King Yui pa rin, hindi magbabago. Engagement in I Ching Yu, bakit hindi natin i-announce na yan? Double celebration, magandang kahulugan. Magandang ideya yan. Hindi pwede. Ialam ni Yan ang kasunduan sa kasal namin ni Chukingyo. Paano ko ipapaliwanag pag dumating siya? Sugyo, sa tingin ko, Ano ang pinag-usapan niyo? Yan. Kailan pa naging ganito ka-close ang dalawa? Nainip kami. Halika, lumabas tayo. Oy, Sandali. Sabi ni na mama at papa, may mahalagang bagay daw silang sasabihin. 8. Sama ka na rin, may kinig tayo. Tumahimik ka. Hindi ba sinabi ko, maghihiwalay kami? Pero hindi pa na yun. Maraming tao dito. Paano siya bababa ng maayos? Hiwalay ha. Huwag isipin na hindi ko alam ang kuto. Talagang nagustuhan mo na siya. Ang tingin ko lang, bilang parte ng pamilya UC8, sa ganitong importanteng bagay, paano niya hindi malalaman? Bakit ba ayaw mong sabihin ko kay Ed? Ayaw mo talagang malaman niya ang tungkol dito. Umpisa na ang palabas. Wait. Anong bagay ba ang hindi ko pwedeng malaman? Pero alam nila chiniwalaha. Wado o wakiling. Su Chingwe. Kung maglakas loob kang magsalita, panagutan mo magiging resulta. Siyempre. Alam ko nang mabuti kaya alam kong kailangan mong makipaghiwalay kay Tsuyan gayon. Kung hindi, kung pakasalan mo si Tsuyan. Kahit para sa reputasyon ng pamilya Chi, siguradong hindi ako tatanggapin ng pamilya Su. Sige, sabihin mo. Ano ba talaga ang nangyari? Su Chingwe. Sa total lang. Ako ang boyfriend mo, ang childhood sweetheart na magiging asawa mo. Sa total lang, Suzong. Su classmate, congrats. Suzong, maganda ang pagpapalaki mo sa anak mo. Ngayong nasungkit niya ang direktang pagtanggap sa Stanford. Siguradong sa pamilya, mapupunta ang honor na yan. Kaya, Ching Yue, nagawa mo na. ako at si Suyan, isa ang malapit ng mapasa papuntang Stanford at isa ang magdo-drop out. Hindi ako tunay na anak ng pamilya. Alam nila kung sino ang dapat piliin. Pero kailangan Pasalamatan ng prinsipal sa pagbibigay ng ganitong kahusay na plataforma para sa kanila. Yan, sa susunod, mas matuto ka kay King Yu. Hindi mo kailangan magpabida sa mama, basta bawasan lang ang kahihiyang dala. Mama, si Ete naman ay magaling din talaga. King Yui, sobrang bait mo lang. Kahit ganon siya sa'yo, palagi mo pa rin siyang pinagtatanggol. Sa susunod si King Yui ang Stanford Master's Degree holder ng pamilya. Ikaw naman. Kung tama ang naalala ko, hindi ka nga nakapunta doon kahit para lang maglibot, di ba? Take it. Ayaw mo BA? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Turuiming. Babalalang. Yan. Kung gusto mo pumunta, dadaling kita. Ang Stanford hindi pinapasukan kung sino lang. Pero kung gusto mong pumunta, pwede kitang tulungan. Siyempre naman, malapit na akong maging isang Stanford scholar. Pwede kang mag-apply para sa family tour. Para kang hindi sanay sa mundo. Paano kung gumawa siya ng kalokohan sa Stanford? Anong mangyayari kung mapahiya ka? Aos Lang. Total, 8 naman siya. Mukhang gustong-gusto mo talaga ang Stanford. Siyempre, magiging eskwelahan ko na yon. Paano kung sabihin kong hindi ka makakapunta? Ano bang pinagsasabi mo? Nanay, tatay, kuya, tingnan niyo si Ed. Yan. Paano mo naman nagawang magselos sa mismong araw na nakakuha ng slot ang kapatid mo? Ang bastos mo magsalita. Bilisan mo, humingi ka ng tawad kay King. Totoo naman ang lahat ng sinabi ko. Ikaw. Umupo ka na lang. Ang Stanford ay isa sa pinakamataas na inibersidad sa mundo, ang hangarin ng lahat ng mga estudyante.
Ngayon, ang direktang pagpasok mula sa Jingda papuntang Stanford ay napili na. Sa wakas, napagdesisyonan na ang kandidato. Hayaan niyo pong ipakilala. Ang una sa propesyong ito, na nakuha ang direktang pasok, si Tsu classmate. Akyat siya para ibahagi sa lahat. Ang kanyang karanasan sa pag-aral. Kaju, tawag ka na, bilisan mo. Kaya mo yan, Qingyue, para makita ng iba kung gaano kalaki ang agwat nyo. Tama na yang kang aniwano. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon para sa pag-aral. Lalo na sa suporta ng aking mga magulang. At gusto ko ring pasalamatan ang aking fiang. Paumanhin. Kaklase Nazik Suk, hindi ko lang maayos na nasabi kanina. Ang nakakuha ng Stanford Guaranteed Admission ay hindi ikaw, kundi si Tsuyan. Ano? Paano nangyari iyon? Si Yan pala ang top sa course. Paano nangyari iyon? Paano si Suyan ang nakakuha ng admission? Pinong Guru. Hindi ba maaring nagkamali sa proseso? Ang batang ito, magmula nang bumalik sa amin, puro laro lang. Kahit anong payo, walang kwenta. Paano siya naging sa course? Bakit kaya itinago niya ang talento niya dati? Anak ko si Xu Chongwen, panganay ng pamilya Xu. Sino ang kailangan niyang pag-ingatan ng todo? Nga, Principal. Kahit si Mama sinabi na hindi naman nag-aral si Ed, paano siya naging nangunguna sa propesyon? Hinihingi ko na muling suriin ang ranking at mga marka namin. Saji, tatanggapin ko. Sage, kunin ang mga test paper ni Tsuyan at Chu Qingyue at repasuhin natin kasama ang lahat ng guro ng academy. At hindi ko alam kung paano mo nakuha ang pagiging nangunguna sa propesyon, pero pinapayo ko na sabihin mo kaagad ang ginawa mong pandaraya, kung hindi, kapag nalaman nila principal, lagot ka. Nakakahiya lang ang sarili mo. Ginugulo ang pamilya. Kahit magkaskandalo, malaking bagay yan. Sigurado ka ba talaga sa sarili mo? Ako talaga ang mapapahiya. Eti, tigil mo na ang pagpapanggap. Ang tagal mo nang laging nag-absent, palagi kang umaalis para maglaro. Ang saya mo sa pag-ibig, pero hindi mo alam, simula pa lang. Bitag lang ito na inihanda ko para sa'yo. Base sa pagsusuri, wala namang problema sa papel ni Tsuyan. Pero may problema sa test paper ni Tsu Qingyue. Maling na isama ang score ni Qingyue, kailangang muling ayusin ang ranking. Alam ko, sa pagtatapos ng semestre, abala ang mga guro. Normal lang na magkaroon ng mga pagkakamali, principal. Kung may problema sa grades ko, Matatanggap ko ito, mabuti na lang. May isang tanong kang mali, hindi napansin noon. Di na may iwasan, kailangang bawasan ng 5 puntos ang kabuwang score mo. ano? Akala ko ba ang pinagpipilit mo sa principal na repasohin ang score mo ay para lang magmukhang kahihiyan sa publiko? Pagdating sa tapang, dapat talaga akong matuto mula sa iyo. Beauty na lang niya. Si Qingyu pa rin ang pangalawa. Pero isa lang ang slot pa sa direct admission. Walang silbi ang pangalawa. May tanong PABA kayo? Kung wala na, i-anunsyo ko na, Zandali. Ang babaeng kay Tio. Buong araw kasama si Chiliw. Walang oras mag-aal. Paano siya naging top isa sa major? Buti na lang, nakapaghanda na ako ng maaga. Si Principal Suyan ay umalis na sa paralan. Pagkatapos niya mag-drop out, ang scholarship slot. Hindi na dapat sa kanya, di ba? Ano, umalis na si Yan sa pahalan. Ang laki nito. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Mama, Papa, Sabi ko, si Qingyu lang ang tunay kong kapatid. Tingnan niyo si Tsuyan, kailan niya tayo itinuring pamilya? Ganito kalaking bagay, wala man lang siyang sinabi. hindi ganun. Umalis si Yan sa paaralan dahil kasalanan ko ang lahat. Masyado niya akong mahal kaya pumayag kahit tumigil sa paaral. Classmate Tsuyan, tumigil ka na BAS apak kung hindi ko maibibigay sa iyo ang slot para sa graduate school. Naintindihan. Kaya itong slot para sa graduate school, pero Hindi ako tumigil sa pag-aaral, kaya itong slot para sa graduate school. I can pa rin. 8. ang pagtigil sa pag-aral ay pagtigil na talaga. Tapos na siguro lahat ng proseso mo, huwag ka na magmatigas.
Ito ang admission letter mula sa Stanford University. Kung talagang tumigil ako sa pag-aral. Hindi ba nila i-check ang background ko? Sa todo lang. Nandito ako ngayon para kunin ang recommended slot. Formalidad na lang ito. Totoo. Stanford University. Admission letter. Hindi naman siya madalas mag-aral. Paano siya napasok sa Stanford University? Kailan nakuha ni Yan ang admission letter ng Stanford? Lagi kayo naman siyang kasama. Ang sulat ng pagtanggap na to, sigurado pekto. Qingyue, huwag magsalita ng ganito sa seryosong bagay. Paano mangyayari na mauna ang resulta bago ang proseso? At saka, hindi naman siya nakapunta sa Stanford. Paano siya magkakaroon ng sulat ng pagtanggap? Sigurado akong pekto. Principal. Kung kaya pektin ang sulat ng pagtanggap, malamang pek rin ang grades niya sa major. Siguradong hindi yun totoo. Malinaw naman na magaling lang siya sa panlilin lang kaya kayo naloko niya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Principal, kaya kong patunayan. Hindi ganun Yan. Araw-araw siyang napapaliban ng class para sumama sa'yo, pero ang resulta ng mga major niya ay lagi una. Pandaraya ba ito? Si Ailey, nahulog ka na sa bitag niya. Kaya mo siya laging pinagtatakpan. Yan, sobrang nakakadismaya ka. Talaga bang ganyan ang mga taga-probinsya? Ni hindi mo alam ang tamang pakikipagkompetensya. Ang alam mo lang ay mga maduming paraan. Kahit mga nasa death row, may karapatang magsalita. Pero wala pa akong nasasabi. Pagkatapos, nagdesisyon na kayong nakasala na ako. Ako ba ang may kasalanan? O talagang may pagkiling na kayo mula pa simula? Alam niyo ang totoo sa Siyan yan ako. Totoo, hindi ako pumasok sa class. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako nag-aral. Ginoong Principal, ito ang mga nailathala kong mga papel. Ang dahilan kung bakit ako tinanggap dito ay dahil sa isa sa mga papel ko na nailathala sa SCI. At malaki nitong natulungan ang professor sa Stanford University sa pagsasaliksik sa paksa nilang ito. Grabe, SCI, 2H. Ito ang may pinakamataas na prestige sa larangan ng research. Paano nangyari to? Yang paper na, yan, sigurado gawaga. So Kinyu, mag-isip muna bago magsalita. Kung hindi, pananatilihin kong may karapatan akong magsampa ng kaso laban sa'yo. At kung kailangan, laging handang tumulong ang legal team ng pamilya Chi. Chilieyo. Matagal na kayong magkakilala ni Qingyue. Bakit mas pinapanigan si Tsuyan? Pabayaan mo na, ilang salita lang, kailangan bang seryosohin? Mintik na nilang si Rain ang buhay ko sa ilang salita. Pero yan, pamilya piyaran tayo. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Ganito na lang kaya. Pinabalik ko si Qingyu para humingi ng tawad sa'yo, okay ba yun? Ni hindi mo magawang papuntahin siya para humingi ng tawad sa publiko. Gusto mo akong bigyan siya ng pagkakataon? Pwede, pero may isa pa akong tanong. Si Qingyue, yung tungkol sa pag-drop out ko sa school. Saan mo naman yun? Ah, nakalimutan ko kung sino ang nagsabi nito. Ganon ba? Pero tungkol sa bagay na to. Ang tanging nasabihan ko lang ay ang boyfriend ko. Kailan pa nagkaroon ng boyfriend si Yan? Cheliu, hindi mo ba ipapaliwanag ito? Kilyu, Hindi ba fiancé ni Qingyue? Kailan naging boyfriend ni Yan? Ano ba talaga ito? Paano nangyaring sabay siya sa dalawang anak ko? AKO. Isang beses nalasing ako at aksidente kong nasabi sa kanya. Normal lang naman madaldal ang lasing, di ba? ganon ba? Kung ganun, paano niyo ipapaliwanag ang recording na ito? Anahon nang tapusin ang laro na ito. Si Tsuyan ay lumaki sa baryo at hindi pa nakakita ng mundo. Ipakita mo lang sa kanya ang karangyaan ng mga nasa mataas na lipunan. Dagdag pa, may isang guwapo at mayamang tagasunod tulad mo na humahabol sa kanya. Hindi ito maaari. Pwede ba noong araw na iyon? Inaisip kayo, ito ang dahilan kung bakit sigurado kang mag-drop out ako, di ba? Sobrang malupit naman ito. Buti na lang magang natuklasan ni Tsuyan. Kung hindi, nasira ang buhay niya. Hindi, iraw. Sinisiraan niya ako. Ikaw. Grabe ka naman. Itai. Qingyu,
Yan. Akinggan mo ako magpaliwanag. Paliwanag o paluso. Alam mo ang totoo, magkahiwalay tayo. Ako ang may mali sa nangyari. Ginagawa ko para ayusin ito. Pwede kitang bigyan ng pera. Ang sinasabi mong remedyo ay bigyan mo ako ng maraming pera at gawin mo akong masunuring ibon sa hawla. Kili. Hindi mo ako lubos na kilala. Hindi, yan. Pasensya may nakaschedule na online class. Malapit na akong mahuli sa oras. Sana maging masaya kayo and I suchinwe habang buhay. Yan. Alam kong nagkamali ako. Huwag akong talikuran. Miss S.I. Mr. Chi. Huwag pansinin, nagmamadali ako sa class. Yan. Huwag mo akong iwan. Yan. Hindi ko kaya nang wala ka. Yan. Pasensya na. Hindi ko ginagamit ang mababang paraan para saktan ang anak ng pamilya. Ngayon, napahiya mo ang pamilya Shu ng husto. Lumayas ka. Tay, tulungan niyo ako. Itaboy niyo siya palabas. Tumigil kayo. Zhongwen, ang lakas ng ulan. Saan mo ipapapunta si Kinyu? Tay, naligaw si King Yui ng landas. Bigyan niyo siya ng pagkakataon. Tay. Alam ko ang pagkakamali ko. Nangako ako, hindi mauli. Pakiusap, tulungan niyo. Huwag niyo akong palayasin. Si Suyan. Sabihin kay Papa na pinatawad si King Yui. Kung hindi, mapapalayas. Yan. Hindi iniisip ni Kinyu na hindi siya tunay na anak ni Mama. Natatakot siya mawala tayo, kaya nagkamali siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na magbago alang-alang kay Mama. Pwede ba? Hindi pwede. Ang lamig ng trato mo. Kung hindi ko alam ang plano niya. At niloko talaga ako ni Che Liu at iniwan ang buhay ko sa pag-aral. Masisira ang buhay ko dahil dito. Sino ang pwedeng bigyan ng pangalawang pagkakataon? Ikaw. Ikaw? O ikaw? Huwag niyo nang pilitin si Yan. Ang ganitong klaseng anak, hindi kayang alagaan ng pamilya namin. Ikaw, lumayas ka agad. Papa. Ano? Nahack ang sistema na paano ang mga kumpidensyal na dokumento. Sinabi ko dati na kontakin si Professor E makipag-usap sa kooperasyon sa Apex System. Wala bang resulta? Sinabi ko, nako, ang patent ni Professor Ethan. Marona. Kailangan lang mag-isip ng Para mapaniwala, si Papa na ako ang makakatulong sa kanya makipagtulungan kay Professor Ethan. Hindi lang. Hindi niya ako palalayasin. Mas bibigyan ta nila ako ng higit na atensyon kaysa kay Tsuyan. At kahit tutulungan pa ako. Makuha ang slot para sa graduate admission. tech system. Di ba ito ang patent project na ini-upgrade ko para kay Professor Ethan? Mukhang kailangan ng pamilya Fu ang patent na ito. Yan, nakuha mo ang graduate admission slot. Tawagan kita. Hindi na ako Pabatiin ka. Suyan. Kapag naayos ko na si Professor Ethan, ang taong hindi tanggap ng pamilya Su. Ay magiging sino kaya? Depende na lang siguro. Professor Ethan. Alam ko naman na makukuha mo yung slot na yan, pero sayang. May inaasikaso ako ngayon, hindi ko nasaksihan ang moment. Dapat akong bumisita sa'yo. Sa weekend yayin magti. May oras copy. Kung ikaw ang naghahanap sa akin, may oras ako. Kita tayo sa weekend. May kailangan ka. Tumira ako sa pamilya Su ng 20 taon. Ikaw naman, isa lang estranghero na may kaugnayan sa dugo. Hindi mo naman siguro iniisip na. Dahil lang sa isang recording, itataboy mo ba ako palabas ng pamilya Su? Kaya naman. Kaya na. Ay, tulong. 8. Alam kayo na ang mali kayo. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong itulak. Ching Yue. Okay ka lang BA Suyen? Bakit ka kasama? Si King Yue nagkamali ng konti. Kailangan mo ba siyang itulak pa ba? Alam mo bang maaari siyang mamatay? 8. Alam ko, mahalaga sa'yo ang pamilya Su. Masakit makita si kuya at si mama na laging pinoprotektahan. Pero hindi mo kailangang subukang patayin ako. Shuyan,
Liu. Humingi ng tawad kay King Yu. Si Qingyu. Ikaw ang nagmamalasakit sa pamilya Fu. Simula hanggang huli, gusto ko ay isang magandang kapaligiran para mag-aral. Pinapayuhan kita. Mas mabuti, huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, Ayaw mong malaman kung gusto ko talagang patayin ka. Hinding-hindi mangyayari yan, sobrang kapuna-puna. Shuyan, tumigil ka. Sino ang nagsabi sa'yo na takutin ng kapatid mo? Hindi mo ako matatal. King Y. Ayaw kailan ba? Ikaw lang ang nagmamalasakit sa pamilya Fu. Simula pa lang, ang gusto ko lang naman ay isang maayos na lugar para mag-aral. narinig ni Papa, Mama at Kuya ang lahat. Simulat sa pool, hindi niya itinuturing na tahanan ang lugar na ito. Papa, seryoso ka ba na dahil sa kanya, ipapalayas mo ako sa pamilya Tsu? Ako ang anak na inalagaan mo ng 20 taon. Wala siya puso para sa pamilya ng Su. Kahit mag-aral siya sa Stanford, hindi niya matutulungan ang pamilya ng Su na makuha ang appets patent ni Professor Ethan. Ako lang ang lumaki sa pamilya ng Su, na buong puso at isipan alang-alang dito. Ano ang gusto mong sabihin? Pa. Hayaan mo akong pumalit papuntang Stanford. Pangako, anumang pakikipagtulungan sa pamilya ng Su kay Professor Ethan. Ibibigay ko ang lahat. Ang dami mo nang sinabi. Gusto mo ang scholarship slot sa Stanford. Ooh. Imposible. Ang slot, yun nakuha ng ate mo gamit ang kakayahan niya. Wala akong karapatan para pilitin siyang ibigay ang slot na Kung hindi makuha ng Su family ang appets patent ni Ethan, maaring maharap sa takeover o bangkarota. Ang pamilya at Su ay pinaghirapan ng lolo mo buong buhay niya, Dad. Makakaya mo ba talagang pabayaan? Alam ko, ang et mo ay tunay mong anak kaya hindi mo magawang saktan siya. Pero ang et mo ay wala nang ibang inisip kundi pag-aral at wala siyang pakialam sa pamilya at Su. Sobrang malamig at walang puso. Dad, sobrang delikado na ang pamilya at Su. Wala nang oras para maghintay. Walang problema kapag muling bumalik ang dating tagumpay ng pamilya at Su. Dad, bilhan mo siya ng kotse at bahay. Bawiin mo sa kanya. Ito. pag-isipan ko pa. Sige. Itay. Hintayin ko ang balita mo. Ano ang sinisipia? Ayaw lang aminin, gusto lang magpanggap na. Isang ama na nag-alala sa anak. Hindi mo ba alam na kahit makuha ang slot para sa pag-aaral, hindi ka pa rin makakapunta sa ibang bansa? Kapag dumating ang oras na kailangang ibigay ang pwesto na ito, iyak ka ba? Principal. Ang pamilya at Su ay hindi magbibigay ng suporta para sa pag-aral at gastusin ni Tsuyan sa Stanford. Kaya, dapat bang palitan ang pwesto para sa Kyoto University? Maaari kang mag-isip-isip ng maaga. Narinig mo ang tawag, di ba? Hindi kinikilala ng pamilya at Su si Tsuyan. Kahit makuha ang pwesto, di ito mapapanatili. Kahit makuha niya ang pwesto, di niya ito mapapanatili. Sa pagiging inutil na ganitong klaseng asawa, sa tingin mo, kikilalanin siya ng pamilya Chi? Ano talaga ang balak mo? Ang mga lalaki, mahilig maglaro. Naiintindihan kayo naman. Sa tagal nating magkaibigan nung bata pa, bibigyan kita ng pagkakataon. Iwanan mo siya at bumalik ka sa akin. Nandito lahat ng usapan namin ni Chu Qingyu. Huwag kang mag-alala, kung walang pondo ang pamilya Chu, ako ang bahala. Hindi na kailangan pero, Yan, nandito, AKO. Naisen ka, parating na. hindi niya talaga ayaw. Ayaw lang niya magkaroon ng koneksyon ulit sa akin. May kailangan pa akong asikasuhin, una na ako. Yan, Nagamali AKO Daddy. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Kahit na magalit ka sa pagkakataong ito, tiyak na tutulungan kita. Patungo sa universidad ng mag-donate ng 50 milyon. Lahat ng estudyanteng nais mag-aral sa ibang bansa ay pwedeng mag-apply. Hindi. Gusto kong manatiling anonymous. Plano kong magpa-press conference. Pero nagkaroon na malaking problema ang kumpanya at hindi pa natatanggap ni Professor Ethan ang lisensya sa patente ng appets. Magdaraos ng press conference. Paano haharapin ang mga mahigpit na mamamahayag? Nga po, Ama. Kung hindi maganda ang opinyon ng publiko sa press conference, baka lumala ang krisis ng kumpanya. Alam ko na lahat yan. Wala kayong dapat ipag-alala. Ang press conference ay para mag-anunsyo ng ilang bagay tungkol sa pamilya Shu. At kay Yan. Pati na rin kay Qing Yue.
at SI Ching Yu. Tungkol ba ito sa spot para sa graduate program? Nakapagdesisyon na si Papa. Tama nga, walang taong hindi kayang kumbinsihin. Meron lang kulang na benepisyo. Ako, susunod ako kay Papa. 8. Okay, calling BA? Yun naman kaya Keo. Malalaman mo sa araw ng press conference. Ianunsyo ni Papa sa harap ng lahat. Gusto ko na ibigay mo sa akin ang slot para mag-aral sa Stanford. Ibigay mo na sa akin. Sana kalmado ka pa rin. Sige, salamat. Wala to, ayusin ko lang itong damit. Nakurious ako kung bakit nasa gitna ng kontrobersya ang pamilya at supero na press conference pa rin sila ngayon. Para pala kay Chingyu. King Yu, ang galing mo talaga. Nakuha na ni Fuyan ang slot. Pero sa huli, mapupunta pa rin pala sa'yo. Anong dugong magkakadugo? Paano nito matatalo ang 20 taon na samahan ng pamilya Su at King Yu? Huwag kayong ganyan magsalita. Masasaktan SI 8. 8. Huwag kang mag-alala. Kahit pumayag si Papa na ipasa sa akin ang oportunidad na ito. Pero, Ikaw pa rin ang tunay na anak ni Papa. Hindi kanya babaliwalain dahil sa akin. Palayasin ka sa bahay. Shuyan. Kinakausap kanya. Tejo, Ere, baitawan mo. galit na galit ako kapag may istorbo sa pag-aral ko. Mga kasama. Ang kamakailang krisis ng Shu Group, may solusyon na ako. Pero bago iyon, tungkol sa 2 kong anak na babae, may napakahalagang bagay akong kailangang ipahayag. Tara, dumating na, sundan mo. Anong ginagawa mo? Namula na ang kamay mo. Si Yan King Yu ay kapatid mo. Paano mo siya magagawang saktan? Siya unang nangaasar sa akin. Ikaw. Ako ang nagkamali sa Ete. Si Ete ang hirap nakakuha ng slot sa scholarship. Pero gusto ni Daddy na ipasa ni Ete ang slot sa akin. Nagpa-press conference pa siya para dito. Kaya naman. Sobrang nasaktan si Ete sigurado. Ano man ang decision NIA, tatanggapin ko ito. Ano? Dad, nagpa-press conference ka para i-announce ang bagay na ito. Ang galing mo Chingyu, pumunta ka sa Stanford mag-aral. Talungan SI Papa mag-cooperate kay Professor E. Hindi ka na itataboy ng pamilya Su. Ginong Su, may ianunsyo kayo tungkol sa 2 anak niyo. Ama ba? ipapalislot ng totoong anak sa ampon. Lano bang tuluyang talikuran ang totoong anak? Pasensya na, Papa. Hindi ko sinasadyang nasabi. Martsu, sagot ang tanong namin. Ksuyan. Ikaw ang anak ng pamilya Su. Kang gain ano na yon? Sa huli, ako pa rin ang pinili ni Papa. Ang scholarship para sa Stanford. Akin yung. Ang posisyon ng anak ng pamilya Fu. Akin din yung. Ang slot para sa reserbang graduate study. Siyempre, kaiso yang ito, hindi magbabago. So Kinyu, akala mo ba ikaw lang ang naghanda para sa press conference na ito? Ginawa ko rin ang aking mga paghahanda. Professor Ethan, ito ang aking ama, si Fu Zongwen. Hello po, Professor Ethan. Ikinagagala ko kayong makilala, Martsu. Si Chinyua. Gusto mong gamitin ang appets patent ni Professor Ethan. Putulin ang suporta ng pamilya Fu sa aking pag-aral sa ibang bansa. Pero gagawin ko ang pamilya Fu na pinakamalakas kong suporta. Talagang inaabangan ko ito. Ang reaksyon mo kapag nalaman mo ang katotohanan. Itong pwesto sa graduate, siyempre, kay Shuyan ito. Pero may nangyaring kakaiba. Xingyue, itong pagbabago. Sa tingin mo ba, dapat ko bang sabihin ito dito? Sinadya bang sabihin o aksidente lang? Kinigrik. Sana huwag sayangin ang huling pagkakataon kong magpaliwanag. Tutulungan ba talaga ni Songwen si King Yu na makuha ang pwesto? Pero ang ganitong bagay ipahayag sa publiko. Hindi ba sobrang halata na hindi pinapahalagahan si Yan ng pamilya Tsu at si King Yu ang pinaprioridad? Baka kung ano ang sabihin ng mga tao. Zhongwen, huwag na lang kaya. Siyempre, kailangan sabihin. Tapat malaman and Suyen. Kahit gawin niya laban kay King Yue.
Hindi mabubura ang mahigit 20 taong samahan. Kailangang ipaamin kay tatay. Pagpapalit ng pangalan sa harap ng lahat. Kung hindi at bumalik tayo sa bahay. Umiyak isay siya ng county. Paano kung lumambot ang puso niya at magsisi? Una, te, lahat sinusunod ko sa inyo. Pero nag-alala ako. Kung hindi ipapaliwanag gayon ni Itay ang tungkol sa pagbabago ng slot, baka mag-focus ang mga journalist na kuyat sa exposure ng balita at magsulat ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kapag nangyari, Mapapahiya ang pamilya natin. Kanju. Ano bang sinasabi mo? Mr. Su, Wala sa plano, sinabi ni Miss King Yue, kaya sabihin mo. Sa loob ng 20 taon mag-ama sa press conference ito, gusto ko bumawi kay Yan Yan. Ipinapahayag ang pagkakakilanlan bilang pangunahing anak. Pag-usapan na lang sa bahay. Ito ang huling respeto na ibinibigay sa'yo. Pero dahil pumili ka na nang hindi pahalagahan ito, hindi mo na rin masisisi si Papa kung hindi niya maalala ang nakaraan. Sige. Aaminin ko ito. hindi maaaring sabihin. Tio, si King Yu anak mo, si Yan Yan hindi? Alam mo naman na, ang harap ni Yan Yan na mag-aral sa Stanford. Matagal ng pinaghirapan. Liu, di mo alam ang hirap ng pamilya Tsu. Hindi mo alam kung hirap kay Itay ang desisyong ito. Pero hindi iyon dahilan para isakripisyo si Yan Yan. Yan yan, huwag kang mag-alala. Ikaw nag-pursage makuha ang slot na ito. Ano man ang gawin ng pamilya Chu, mapapadala kita sa Stanford. hindi na kay... Pero, Naniniwala ako kay Papa. Sayang lang, ang papa na pinaniniwalaan mo ay matagal nang pumili sa akin at sa mga benepisyong ipinangako ko sa kanya. Marchu, may sinabi na ang dalawa mong anak na babae. Sabihin nayo na pa. Nga, Papa. Sabihin niyo na. Iya, anunsyo ko na sa pamilya Shu namin. Si Shu Yan lang ang nag-iisang anak na babae. Sino mang pigilan mag-aral sa Stanford ay kalabanin ng pamilya Shu. Tay, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ano mong ibig sabihin na si Tsuyan lang ang anak na babae ng pamilya Tsu? Di ba't nagkasundo na si Chongwen? Si King Yu at Yan Yan. Parehong anak mo yan. Tay, alam mo ba na kung ganyan ang sinabi mo, wala nang mukhang ihaharap si King Yue sa mga tao. Wala siyang lugar sa pamilya Tsu. Kahit mag-aral sa Stanford, hindi nito matutulungan ang pamilya Tsu na makuha ang apets patent ni Professor Ethan. Ako lang ang lumaki sa pamilya Tsu na buong puso nagmamalasakit. Ano gusto mong sabihin? Pa. Hayaan akong palitan si Ed sa Stanford. Pengako kayo. Anuman ang gusto ng pamilya Tsu na kasunduan kay Professor Ethan, gagawin ko ang buong makakaya ko. Hayaan mo akong pag-ising Yue. Ang bigla ang pangyayari na ito. Sa tingin mo, dapat ko bang sabihin ito? Binigyan ko siya ng maraming tsansa. Siya ang ayaw mismo eh. Tay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ano ba ang mali ko? Bakit mo ako tinatreto ng ganito? Kim Y. Zhongwen, si King Yu hindi dapat nagsalita na malinawan ang katotohanan. Na sinabi niyang binigay mo ang slot ni Yan Yan para sa research program sa kanya. Pero maling pagkakaunawaan lang naman yun. At wala rin naman itong nagawang malaking epekto. Humingi na lang ng tawad, tapos na. Paano mo nasabi ang ganito kabigat na salita sa harapan ng lahat? Paano nangyari? Balitang malaki. Ikaw ba ang nagsabi kay Papa ng kung ano? Alam ko nang gaya. Simula nang bumalik ka, laging may gulo sa bahay na to. Ikaw talaga ang sanhi ng gulo. Kung ayaw ni Papa kilalanin si Fu Qingyu, ano ito sa akin? Tinanjan MOSI Suchin, ano ba talagang ginawa niya? Ano yang ibig mong say? A. Alam ko na ang mga sinabi ko kanina maaring nakaabala sa'yo. Pwede akong humingi ng tawad, Pero hindi ito dahilan. na pwede mong basta-basta sirain ang pangalan ko. Kapag nagsasalita ako, laging may ebidensya. Ebidensya. Liu. Talaga ba? Hindi sasagot ang pamilya Tsu sa gastos ni Tsuyan sa Stanford. Pati na rin sa matri... Kaya, Pwede niyong pag-isipan ng maaga kung papalitan ang scholarship slot sa Kyoto. bilang tao sa video, maaring kong patunayan ang pagkakatotoo ng video na ito. At managot sa batas. Palili, nababali ka ba? Gano mo ba kamahal, SI Tsuyan? Mahal mo siya kaya hindi mo ako alintana? King Yu, bakit mo ginawa ito? Ginawa mo ang bagay na sobrang kababaan.
Natakot lang ako sa maling akala, kaya gusto kong sabihin ito agad para maging handa ang lahat. Mas kaunting problema. Ayaw mo lang ng gulo. O gusto samantalahin para sa sariling pakinabang. Ikaw ang nakakaalam sa loob mo. Naniniwala ako kay King Yue. Mabuti ang intensyon niya pero nagkamali. Bilang kuya niya, ako na ang humihingi ng tawad sa inyo. Kung sapat na ang sore, para saan pa ang batas? Si King Yue childhood friend mo. O fiancé mo. Paano? Magpapatawag ng pulis para hulihin. Ang gusto kong pakasalan, ang panganay na anak ng pamilya Chu. Si Su Qingwei Biayin? Tungkol sa pagdawag ng pulis, ang desisyon. Inasa mga kamay niyan yan. Ano mo nagawa? Anak, tinuruan kita pagkabata. Naharapin ang maling kailangan mong tanggapin. Ang mga Pero si King Yue, sige na. kahit sino, pareho lang. Hindi ko pwedeng hayaan itaboy ako ni Dad. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Tama na. Ang petent ni Professor Ethan. Dad, alam kong mali AKO. Pero ginawa ko ito. Ginawa ko ito para sa pamilya Su. Naalala ko nung bata pa ako, binuhat ako ni Lolo papunta sa park. Ayaw kong masayang ang pagpapagal ni Lolo. Ako lang ang makakakuha ng petent para sa inyo. Para maayos ang kagyat na problema ng kumpanya natin. Tama nga, ginamit niya ang patent dahilan. Kailan ba talaga nagsimula? Ang anak kong mahal mula pagkabata, nagbago ng ganito. Totoo. Ang pamilya Xu ngayon ay sobrang kailangan ang patent ni Professor Ethan. Ako ang makakakuha ng partnership pa sa patent na ito. Ako lang din ang makakakuha ng scholarship para rito. Ang study abroad na slot ay siguradong mapupunta. Siguradong si Papa ang magbibigay nito sa akin. May magandang balita rin akong gustong sabihin sa inyo. Ang Xu Group ay may partnership kay Professor Ethan. Nakamit na rin namin ang Apex Patent Authorization. Hindi todo. Zhongwen, nakuha mo ang Apex patent. Oo, pati kontrata ay pirmahan na. Totu na ang permanay Ethan Professor. Di ba dati hindi makontak si Ethan Professor? Paano biglang nagkatulungan? Ito lahat. Dahil kay niya. Yan nyo. DBA Provinciana siya, paano makikilala si Ethan Professor? Pa, kahit mas pabor ka kay Ed, huwag naman ganyang salita. Isipin mo, galing lang siya sa bundok, ni minsan hindi nakasakay na eroplano. Makikilala niya si Ethan Professor. Ang dami pang reporter dito, kapag na-expose ang kasinungalingan, apektado ang pamilya Su. Alam ko nang maputi ang sinasabi ko. Ang hindi mo kaya, hindi ibig sabihin na hindi kaya ng iba. Hindi mo lang kasi siya kilala ng husto. Walang problema. Ako na ang magpapaliwanag. Tama, hindi pa ako nakasakay sa eroplano o nakapunta sa abroad. Hindi pa nakarating sa Stanford. Kang Titisan. Hindi ko talaga dapat kilala si Professor Ethan. Inamin naman ni Ed mismo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, gusto kitang pasalamatan. Salamat. Sa Kili Island, AKO. Silver Glory Club, Dunakeo. Nakilala ko si Professor Ethan na may academic exchange doon. Eksklusibo para sa mga mayembro. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakapasok doon. Silver Glory Club. Bakit ang tagal mo? May nakilala akong tao. Liu, gustong gusto ko dito. Pwede mo ba akong dalhin dito palagi? Unaman. Noong panahong iyon. Noong araw na binigay mo ang membership card. Tungkol doon sa membership card, hindi mo lang basta naiwan yun. Sinadya ko talaga yung kunin. Naloko inyo AKO. Ginamit ko kayo para makuha ang gusto ko. Tabo na tiyo. Bigyan kita ng pera para mag-aral sa abroad. Sabi mo hindi kailangan, hindi dahil ayaw mo. Pero mula simula, alam na, ang pamilya ni Chu. Siguradong kakampi sa'yo. Sabihin na mo, sabi mo pupunta ka sa isang sosyal na lugar, hindi para magliwaliw kundi para mag-aral. Kundi makipagkita sa professor na di nakikilala. Gusto ko sa Stanford matuto ng bago. Kaysa sumama sa sosyal na lugar para mag-aral, mas epektibo ka, baliw. Para kang baliw talaga. Alam lang niya ng higit kanino man kung ano ang gusto niya. Susuportahan ng pamilya Xu ang pag-aaral sa ibang bansa ni Xu Yan. Walang kondisyon, sasagutin namin ang lahat ng proyekto. Si Xu Yan ang nag-iisa kong anak na babae.
proud ako na magkaroon ng mahusay na anak na tulad. Salamat. Ako at si Professor Ethan ay nagpaplano na i-upgrade ang APET system. Mag-ambag ito sa pag-unlad ng proyekto. Umaasa akong susuportahan ang Group. Tay, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Sabi mo pwede akong maging prinsesa mo habang buhay. Pero ginamit mo ang pera para pilitin ako. Ginawa mo akong saktan ang anak ko. Simula ngayon, hindi na kita anak. Ina-announce ko na wala nang anumang koneksyon si Xu Xingyue sa pamilya Xu. Tay. Simula ngayon, wala na si Xu Xingyue sa pamilya Xu. Zhongwen, hindi mo pwedeng gawan to. Hindi pa nakakagraduate si Qingyu. At ang mga tunay niyang magulang. Andun sila, inaboy mo siya sa pamilya Fu, pagmumulat mo siya sa lansangan. Tay, hindi mo dapat gawin ito sa akin. Paring awa emo na. Tay, isa lang itong malaking pagkakamali. Si Qingyu alam ang mali niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Tama na! Walang malaking pagkakamali. Desisyon ko na ito. Salamat sa pagod ngayong araw. Tapos na ang press conference. Zhongwen, Tay. Zhongwen. Ginoksu. Huwag umalis. Mag-usap tayo. Binibining King. Gusto mong agawin ang nominasyon ng kapatid mo, pero pinalayas ka sa mayamang pamilya. Narinig ko ang panganay na anak ng pamilya X ay lumaki sa Dapat bang bumalik? Tabahan. Binibining King Yue. Pakisagutin ang tanong, Binibini. Xu Yan. Panalo ka. Sigurado akong proud na proud kang ngayon. Wala ipagmalaki, inaasahan ko yan. Pero kailangan ko talagang magpasalamat sa'yo. Hindi mo na naman siguro babanggitin ang tungkol sa Silver Sheen Club, di ba? Si Qingyu, hindi ka ba nagtataka kung bakit? Alam ko na matagal ang plano mo. Pero ngayon ko lang ito binanggit. Bake it? Hindi sapat ang pagpapadala sa ibang bansa para mag-aral. Ang mahal ng gastos sa ibang bansa. Ang gusto ko ay ang buong suporta ng pamilya Fu para gawin ang gusto ko. Salamat sa iyo. Sa pag-ayos ng lahat. Para makipag-ayusan kay Papa. At para makita ng pamilya Fu ang halaga ko. May isang gaya mo na puro salita lang, tamang-tama para ipakita ang pagkakaiba sa akin. Ikaw. Nagamali ako noon sa awa ng Diyos. May isa pa akong Yan. Huwag kang magsaya ng maaga. Niloko mo lang si Papa pansamantala, pero sina Mama at Kuya ay nasa panig ko pa rin. 20 taong pagsasama. Hindi nila ako mapapaalis sa pamilya ng mga Tsu. Jinong Qingwe. Yan. Ano yo? Iraso ng pagkakamkam ng pamilya Chu at Chi. Tungkol sa kasunduan sa kasal, gusto ko. Ang kasunduan ay kay Fu Qingyu. Pero ikaw ang tunay na anak ng pamilya Chu. Ang gusto kong pakasalan ay ikaw. Hindi kita gusto. Huwag kang pupunta ulit sa pamilya Fu para mag-propose. Nakakagulo ka sa pag-aral ko. Huwag mo akong lalong pakainisan. Lene. Ayoko kayong iwan and I kuya. Kasalanan laha and I Su. Alam niya kung paano matulungan si Papa makuha ang patent ng propesor. Bakit hindi niya ito sinabi agad? Nanay, sinadya niya ito. May magagawa ba tayo para manatili si Qingyu? Pero alam mo naman ang ugali ng katay mo. Si Qingyu. Alam mo naman na may kasalanan din siya. Pwede akong humingi ng pasensya, lumuhod sa kahit anong gusto niya. Basta. Payagan na niya manatili ako sa tabi ni Mama at Kuya. Ma, ayoko maging anak na walang mama. Mahal ka ni Mama, ayaw ka niyong iwan. Pero walang magawa si Mama. May paraan. Anong parang? Basta makahanap ng paraan para gagawin ni Kuya ang lahat para tulong. Pakakasal na lang ako kay Chiliu. Chiliyu. Basta maging misis ako ng Chi family, mapipilitan si tatay na tanggapin ako. Pero Qingyu, nakita mo naman kanina sa press con, si Chai Liu laging nasa likod ni Tsuyan. Ipinakita ang video mo na hinahanap siya at sinabing tutulungan si Tsuyan na idemanda ka. Si Tsuyan ang gusto niya. Paanong pakakasalan ka niya? Hanggat hindi niya alam na ako ang bride, ayos na yon. Hindi niya alam na ikaw. Qingyu, anong ibig mong sabihin? Hindi ba gusto niya si Tsuyan? Akala niya si Tsuyan ang pakakasalan niya. Pagkatapos sa araw ng kasal, Palitan ang bride maging siya. Sa harap na maraming bisita. hindi tatanggi si Papa. Ang pamilya ni Chi, sa kahihiyan, pipilitin si Chi Liu na magpakasal para makapagstay ako sa pamilya Su. At makakasama kita. Pero Fu Qingyu, tinanggihan ko na ang pag-amin ni Cheliu. Magbigay ng pag-asa pagkatapos ng pagkabigo, tapos palubugin siya ng husto sa kalungkutan. Hindi ka ba natatakot na mabaliw siya? Qingyu, alam mo ba ang sinasabi mo?
Sinasangla mo ang pangalan ni Suyan, ang tatay mo, pati ang pangalan ng buong pamilya Su. Ma, ayoko iwan as ay mama. Ayoko iwan ang pamalayan to. Ma, hayaan mo akong manatili, nagmamakawa ako. Yan. Anong gagawin? Bumalik na si Papa. Pazukya, mupo kami na. Nandito rin si Suyen. Kapag nalaman niyang nandito si King Yue, siguradong ipapalayas siya ni Papa. Hindi na pwedeng maghintay pa. Qing Yu. Ma. Manatili sa bahay na tahanan ko sa loob ng 20 taon. Manalay. Noong ikaw ay ina ko pa. Suyan, sa huli ang mapapalayas ng pamilya Su ay ikaw. Ikaw lang talaga. Qing Yue. Anak, bakit mo binangga ang mesa? Akala ko talaga na ako pa maghahatid ng puting buhok sa itim na buhok. Ting Yue, pangako ka kay kuya, huwag gumawa ng maling bagay. Parawat pa Mama. Kuya, natakot lang talaga ako. Natakot akong palayasin ako ni Papa. Isang pagkakamali lamang. John Wen, alang-alang sa 2 dekada ng pagiging mag-asawa. 3 araw. Pero, ito ang malaki kong sakripisyo. Kung mahirap talikuran, Wala akong problema kung sasama ka sa kanya. wala akong problema kung sasama ka sa kanya. Ama, John Wen. Alika, yan. Huwag kang mag-alala, nangako si Papa sa'yo. Tutuparin ko yan. Salamat. Ang tigas ng loob ni Papa. Hindi rin naman pwedeng isisi lahat sa papa mo. May kasalanan din si King Yu. May kasalanan si King Yue, pero hindi siya tumatangging mag-sorry. Kailangan ba siyang itaboy? Paano kung may gawin na naman siyang hindi tama? Kung sa susunod hindi natin siya mayahon pabalik? Ma. Inalagaan mo ang anak mong babae ng 20 taon, tapos nawala siya, hindi ba mas... Ito. Lahat ito kasalanan ko. kuya, huwag mo pahirapan si mama. Pupunta ako para itama ang pagkakamali at Tiyan. bayawa ko kay Hindi nangako ka kay kuya na hindi ka magkakalokohan? Ito ba ang gusto mo mangyari kay Mama? Ma, sobrang takot na takot talaga ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Simula nung natututo pa lang akong magsalita. Ang anak na pinalaki ko mula sa simula. Sij, pangako ni Mama sa'yo. Hahayaan kita mapunta sa pamilya ng mga Chi. Isa sa pinakamalaking maling akala sa buhay. Ay ang isipin na kapag gumawa ka ng plano, siguradong matutupad ito. Beki ka natawa? Masaya ako dahil sa pagmamahalan natin. Puro kasinungalingan lang lahat. Huwag ka pumunta sa pamilya ko para mag-propose. Nakakagulo ka sa pag-aral ko. Huwag mo akong gawing mas unangin sa'yo. Hindi niya ako nagustuhan kailanman. Yan. Nagkamali ako. Pwede bang huwag kang umalis? Sabi ko hindi ako uuwi ngayong gabi. Pwede bang tigilan mo na ako? Ano? Pumayag si Chuyen magpakasal sa akin. Pumayag si Yan sa arranged marriage. Sumang-ayon si Chi Liu. Ang saya ko, M.A. Pumayag siya. Nakalimutan ba niya tayo? Ang 2 dekadang pagmamahalan natin. Nakalimutan na ba niya ang dati niyang kasintahan? Ako ba? Talagang mahalaga sa kanya si Yan. Kakapakilala ko sa kanya, pumayag. Kahit sinabi kong 3 araw lang para maganap ang kasal, hindi niya tinanong kung bakit. Agad-agad niyang sinang-ayunan. Binigyan ni nanay at tatay si King Yue ng 3 araw. Kailangan siyang makasal bago palayasin para hindi lumala ang sitwasyon. Ang ating bagong ikakasal, kailangang maghanda na. Lene. Tapos na ang laro ng tunay at peking anak. Naging laro ng huwad na nobya na ba ito?
Yenyo. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Hindi kita bibigyan. Excited akong makita kung paano ninyo tatapusin ito sa 3 araw. Anong balak ninyong gawin? Sabi ng doktor kailangan ko raw magpa-araw. Pwede bang ikaw na ang magbigay lugar? Nakakainis na. Kahit saan pwede mag-aral ng salita, bakit nakikipagtalo sa may sakit? Yenyo, may sakit si Kanju. Pagbigyan mo na siya. Sige. Di na makikipagtalo sa pasyente. Pero gusto ko lang naman mag-memorize ng mga salita sa balkonay. Dahil walang lugar doon sa balkonay ng bahay. Tatawag ako kay Liu. Malamang walang gumagamit ng balkonay sa bahay ni Chi. Grabe, ang hina na memorya ko. Sinabi ng doktor na bawal masyadong mahanginan si Kinyu, pero nakalimutan ko. Hatid ko si King Yu pabalik ng kwarto. Pakaunahi, kung gusto doon, bahala ka. Ma. Inisip ko, may lalaki bang hindi nagkamali? Si Liu man, mabilis naman siyang umami na mali at tapat siya sa paghingi ng tawad. Sabi mo, paano kung ang kasal sa pamilya Chi? Pimayag na lang ako. Pimayag na lang ako. Ito. Ang mga malalaking desisyon sa buhay, ikaw pa rin dapat ang magdesisyon. Hindi kaya nagbago isip niya. Gusto niyang pakasalan si Chiliu. Anong gagawin ko? Anong gagawin? Italisya. Para ikaw ang makapagpakasal. Mama, tama ba ako? Hindi pa ba siya nakapagdesisyon? Basta sa loob ng 3 araw, hindi siya magkontak kay Chiliu. Sigurado. Makakapasok ka sa pamilya Chi. Pero paano kung hanapin niya si Liu ulit? Ito. Walang silbi. Kailangan kong umasa sa sarili ko. Kailangan may nakahanda tayong plano B. Muna. Kuya. King Yu, bakit nasa kama kayo? Noong bata pa tayo. Di ba magkasama matulog? Tanda na tayo na yan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sex na. Ayaw kayo. Gusto kong matulog kasama mo. Ting Yue, mali ito para sa atin. May problema ka, BA? Kung hindi, paano naman? Kuya, natatakot ako. Sabi mo sa kasal bukas. Paano kung malaman ni Chiliu ang tungkol sa pagpapalit ko, tapos magalit si Papa at ipadala ako pabalik sa bundok? Ano na? Narinig ko, ang mga babae doon kailangan mag-anak na 8 beses. Ayaw ka na yan. Akaya palaganito, akala KOSI Chinue. Paano niya magagawa ang tulad ng babaeng umaakyat sa kama para akitin ako? Huwag kang mag-alala, King Yue. Nandito lagi SI kuya para supportahin ka. Ang mga pangako ng lalaki, walang kabuluhan yan. Gusto ko lang na ikaw ang maging backup ko. Makibahagi sa mana mo bilang Kaimanin. Chinue. Pasensya na kuya, hindi kita nakita. Kalikohin. Ako ang kuya niya, paano siya manliligaw? Pinagdadaanan lang siya ngayon. Kaya ganyan ang estado niya. Ang dali namang taktikang panliligaw na yan. Suruiming, hindi mo ba talaga napapansin o ayaw mo lang tumingin? Alam mo naman ang totoo. Hayaan mo na, bakit ba kasi nagloko si Fukinyu sa akin? Maghang suwert ka na yan, titulungan na rin kita. Kasal ni Nayan Yan at Liu ngayon. Huwag akong sabihan sa araw ng kasal. Tingnan ang oras. Pupunta na ako sa hotel para mag-entertain ng bisita. Bilisan. Huwag kang mag-alala, mauna ka na. Pupunta na kami agad. Hindi ba napansin ni Pa? Hindi, pero kailangan na nating bilisan. Ma, pero paano kung bumaba si Ed bigla habang wala tayo? Siyempre, sa bahay lang dapat siya. Ginagamit mo ang pangalan niya magpakasal. Gusto mo pa ba siya? Pero paano kung bumaba si Ed habang wala tayo? Tapos makita niya na walang Paano kung may mapansin siyang kakaiba? Hindi ba masasayang ang pinagpaguran natin? Kang ganawan. Ikulong na lang muna siya. Kahit may mapansin siya, hindi siya makakalabas hanggang matapos ang kasal.
Ganito ang gagawin natin kay Yan. Hindi ba ito malupit? Ma, ang mahalaga ngayon ay may kasal agad si King Yue sa pamilya Chi. Huwag nating hayaang paalisin siya ni Papa. Uncle K. Suyen. May panahon pa tayo para bumawi sa kanya pagkatapos. Gabi na, Terranar Gad. Buksan niyo ang pintuan. Pal Basin AKO, buksan ang pintuan. Si Chi Liu ay akin. Ang titulo bilang panganay na anak ng pamilya Su ay akin din Suyan. Hinding-hindi mo ako matatalo. Miss Su at si Amarchi ang perfect match, bagay. Congratulations sa Chi at Chu family sa kanilang pagisang dibdib. Ziga, upo na muna. Lietu, ikaw at Yan dumaan sa matinding pagsubok. Ngayon kasal kayo, huwag gawin mga pabata-pata na bagay. Opo, naiintindihan kayo. At layuan si King Yue, alam mo ang ibig kong sabihin. Huwag mag-alala, ko. Naghanda ako ng prenup agreement para kay Yan. Kapag nagawa kong ikakasama sa kanya, pwede niya akong paalisin nang walang dalang anuman. Prenup siya. Gusto lang talaga niya si Tsuyan. Ako ang nagpakasal sa'yo, ako rin ang pipirma sa prenup na yan. Ang taong gusto mo. Ziksuyan, ano naman? Magmahal ka man sa kanya, ikaw pa rin ay akin. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Chi, pero paano kung mapaalis ka? Lahat ng ari-arian ng pamilya Chi mapupunta kay Yan ko. Nangyari na akong mawalan ng tsansa. Gayon naman, hindi ko na siya bibigyan. Sige, Gusto niya talaga si Tsuyan. Kung malaman niya na hindi si Suyan ang asawa niya, kundi si King Yue. Yan, hindi ka ba naiinitan sa suot mo? Tulungan kitang alisin yan para makahinga ka. Huwag alisin. Pag tinanggal mo ang belo, malalaman Chi Liu na bride asai Ching Yu, hindi asai. Kung mahuli ito bago matapos ang kasal. Siguradong hindi papayag si Papa na tuloy pa rin ito. Lalaki ang gulo. nag-aalala rin ang lola mo para sa kapatid mo, baka sobrang init na. Si Ruiming ay pakiramdam tapos ng oras. Kailangan na nating pumasok. Huwag nang patagalin ang oras. Unahin ng mahalagang bagay. Siege. Anak, tiis ka pa ng kaunti ha? Tara. Suyen, Kahit makuha mo ang slot para sa special admission, Nakuha ang puso and I chiliyu ano na. magiging asawa niya ako agad. Siguradong mananatili ako sa Ikaw naman, magstay ka lang diyan sa kwarto mo. maging mabait ka. Hintayin mo akong bumalik para magbigay ng sorpresa sa'yo. Si Chinua. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman mo mamaya sa kasal kapag nakita mo ako. Nakaka-excite talaga. So Kinyu, dumating ako para bigyan ka ng regalo. Ang saya-saya ngayong araw. Hindi ko pwedeng palampasin to. yan. Salamat sa pagpapatawad at pagkakataon. Ang ako, hindi ko nagustuhan si Chu Qingyu. Ikaw lang ang minahal ko sa buong buhay ko. Kahit hindi ako gusto, ano magagawa? Sa huli, ako pa rin ang pinakasalan mo. Yan, papayag ka bang magpakasal? Sa wakas, ikaw na ang... Pumapayag ako. Sige. Bakit hindi ko alam na ikakasal ako ngayong araw? Yan. Ba qui en dit aussi ah? Nilak na yung pinto? Paano siya nakalabas? Hindi ko alam na ikakasal ako ngayong araw. Ang ingay ng event na to. Bakit hindi ako sinabihan? Enito sa yan. Sino ikakasal sa akin? Anong gagawin ko? Ikaw ba ang SI Su Qingwa? Ito ba? Pumayag si Yan na magpakasal? Ito ba ang Yan? Ikaw. Pa. Kung hindi mo pinilit na paalisin si King, hindi namin gagawin to ni Ma. Gusto namin na manatili si King. Ano ba itong ginawa nyo? May mukha ka pa para sisihin ako. Qingyu, ito singsing inihanda ko kay Yan. Wala kang karapatan isuot ito. Yan, akala kayo pakakasalan kita.
Ito ang singsing na inihanda. Mumiayo ko. Kilyu. Araw ng kasal ni King Yue, paano siya tratuhin ng ganito? Kasal na kami ni Chu Qingyu. Hindi nyo alam kung sino ang gusto kong pakasalan. Gusto nyo lang ba akong pagtawanan? Nakakatawa ba akong makita na wasak? Chilyeyu, magalma ka naman. Alam ko, mali kami ngayon, pero kailangan mo ring kumalma. Ano mo ako papakalme? Ang tagal kong umasa, naghanda, tapos sasabihin mo, panloloko lang to. Lee, pakinggan mo si Tia. Handa akong bigyan si King Yu na malaking dote. Basta pakasalan mo siya. Akyat ang presyo ng stock ng pamilya si. Hindi ko talaga maintindihan. Si Yan ang totoong anak mo. Bakit mo nasaktan si Yan Yan at ipinagtanggol si Chu Qingyu? Totoo bang nanay mo siya? Iniisip mo ba ang nararamdaman niya? Hindi ko kayang hayaan si Chili yun na magpatuloy magsalita. Di kita papayagang magsalita tungkol kay Ma. Inalagaan ako ni Mama ng 20 taon, at si Ete ay anak din niya. Parehong mahal na isang ina ang anak, paano siya pipili? Nasasaktan din si Mama, matagal na siyang umiyak. King YQ. Yan. Naintindihan mo si Mama, hindi ba? Hindi kayo kaya. At pakiramdam ko hindi ka naman talaga itinuturing ni Fu Qingyu bilang ina niya. Anong sinasabi mo? Si Mama ang nagpalaki sa akin, paano ko naman hindi ituturing siya bilang ina? Kung talagang itinuring mo siyang ina, bakit mo hinihila ang anak niya? Anong sinasabi mo? Oh. Hindi fluid yan. 20s ka na, pero di mo alam ang kaibahan ng anak sa asawa ng anak. At ang kaibahan ng asawa sa kapatid. Anong ibig mong sabihin? Alam na ba niya ang tungkol dito? Nakita niya na nilalandi ako ni King Yue. Hindi iyon ang totoo. Iyon ay simpleng pagmamahal ng kapatid sa kapatid. Naniniwala sa'yo si Papa. Pero mahalagang bagay ito. Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Ang ugali ng kuya mo. Alam mo naman. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Nilalandi kayo sa ICU. Nangyari lahat sa loob ng kwarto. Di kayong makita in ICU yan. Pagpapakita ng closeness sa harap ng iba. Pinakamalapit na kakayanin ay ang Anong mali kong lambingin ng kapatid ang kuya? Imposibleng may masabi siya. Higit sa lahat, wala siyang ebidensya. Ete, sige na nga, ikaw na magduda sa akin, pero bakit pati si Kuya dinadamay mo? Suyan, huwag isipin na dahil sa tatay mo, maaari ka na magkalat ng kung ano-ano. Pwede rin kitang patalsikin sa pamilya Su. Oh. Kung may ebidensya ko, Ikaw ba, pababayaan mo si Fu Qingyu kaagad? siyempre. Ma. Si Qingyu tingnan mo ito. O baka mas maganda ipakita natin sa lahat. Tao, halika. Shu Qingyue. Akala mo ba yung mga ginagawa mo sa kwarto ay walang makakaalam? Nakuha mo na ba ang video? Kailan mo balak magpasikat? Bukas ang kasal ng pamilya Su at Camilla Chi. Kung hindi ako makapakasal kay Chi Liu, agad mo nang ipost ang video na yan. Gamitin natin ang opinyon ng tao para pilitin ang pamilya Su na tanggapin akong manugang. So Qingyu, nakalimutan mo na ba? Ang pinaka-skill ko ay computer. Bukas. Abangan na lang ang palabas. May ebidensya pa. Paano nangyari yon? Anak, manugang, kapatid at asawa, aba, ang galing magmanyobra. Kate walang dugo, kiyapiaran niya si Shurimin, di ba? Ano niya nagawa yon? Una ginamit niya ang pangalan ng nanay gamit ang 8 para makapag-asawa sa pamilya Chi. Tapos, ginawang reserba ang kuya. Talagang ginamit niya ang lahat ng mayembro ng pamilyang Fu. Ito ba ang anak na handa kayong pilitin at saktan si Yan Yan para may balik? Walang utang na loob. Kuya mo siya. King YQ. Hindi ba sabi mo, gusto mo mapangasawa sa pamilya Chi dahil di mo kami kayang iwan ni kuya mo? Gusto mo manatili sa amin? Ganito ba ang paraan mo na hindi pag-iwan sa amin? Hindi ito
Alam ko na hindi ko dapat gamitin ka para lokohin si Chiliu na pakasalan ako, pero kahit paano mo ako tratuhin, okay lang. Hindi mo sirain ang damdamin namin ng kuya ko. Si King Yue ay natakot lang kaya niya ginawa ito. Hindi pwede, kailangan kong hanapan ng paraan para tulungan siya. Alam mo. Kuya, tulungan mo ako magpatunay, hindi ko talaga ginawa. Kuya, Eto na nga, malinaw na paano kita tutulungan magpatunay niyan? ha? Inili niya maniwala kay Ed. Alam mo naman kung anong klaseng tawa ko. Ngayon tatanungin kita, bakit itong video na to nasa top trending na? Ang ampon ng pamilya Shu umamin na may di kanais-nais na kilos kasama ang adaptadong kapatid at plano niyang ilabas lahat. Nasa trending na. Hindi ko ito inamin. Bukas ang kasal ng pamilya Su at pamilya Chi. Kung hindi ako may kasal ng maayos kay Chiliu, agad ilabas ang video na to. Pilitin ang pamilya Su na tanggapin ako. Ayaw pa rin tanggapin. Hindi, peak iraw, tiyak na inedit. Totoay. Hindi. Hindi pwedeng aminin na bigay ni Tsuyan ito. Tutua ko sa video. Saji, magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi pa ba sigurado kung aminin na ikaw ang bumili ng trending topic? O aminin na ikaw ang tao sa video? Alin dito ang mas madaling ayusin? Ikaw na. Ma, Si Ed ang bumili ng trending search. Gusto niyang gantihan at sirain ako. Huwag ka nang makunwari, Suki. Ang transaction record, mga mense sa nag-leak, at malinaw na video evidence. Ano ang may papaliwanag mo? At saka, ikaw ang nagsabi sa akin. na si Tsuyan ay lumaki sa bundok. Sinabi mong kapag yumaman, madaling masira ang pananaw sa buhay. Sinabi mo rin na huwag kaming magbigay sa kanya ng allowance. Saan siya kukuha ng pera? Ikaw lang ang may kakayahang gawin ito. Ang mga transaction record dito, pati na ang verification ng pagkakakilanlan mo, alam mo ba? Sigurado galing kay Papa. Sa press conference, sinabi ni Papa na isa na lang siyang anak na babae sa pamilya. Pagkatapos noon, hindi na ako nakatanggap ng allowance. Kaya na, galing kay Papa Ryan. Ooh. Binigyan ako ni Papa ng pera. Inamin na mismo ni Ed. Pero ang perang iyon, diretso itinransfer sa Stanford. Para sa research funds ko at ni Professor, wala itong kinalaman sa allowance. Tama. Dumaan sa official account. Pwede kong hilingin sa finance department na maglabas. Sa totoo lang, nalaman ko ang bagay na to dahil na rin sa pagpondo ni Papa. Sa bagong teknolohiyang na-develop, salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng isang Nagawin ang teorya sa praktikal na paraan. Ikaw. Yan, Padawat. Kung di ako ilusyonado, umaasa na bibigyan mo ako ng tsansa. Umayag sa kasal. Hindi ka nadamay sa ganitong sitwasyon. Ang gulong ito, bahala na ako. Ayusin ko ang lahat. Ganito na ang nangyari. Ang pamilya X kailangang magbigay linaw. Tiyuhin, ayaw mong masira ang matagal ng pagkakaibigan ng pamilyang C at F. Mawasak na lang. Palayasin si Shu King Yue sa pamilya Shu. Oh. Bawiin din ang lahat ng luho na binigay sa kanya dati. Bay, Kuts. Shu Kangju. Ayaw mo bang iwan ang buhay sa pamilya Tsu? At plano pangguluhin kami ni Ruiming. Kung ganun, ngiyong. Ipaparanas ko sa iyo ang buhay na kinatatakutan mo. Huwag ka naman ganyan sakin, Ma. Nakalimutan mo na ba? Ikaw ang nagturo sakin. Kuya. Tulungan akong kumbinsihin si Ma. Wala akong ganitong kapatid. Mga tao, kunin niyo siya. Paidawan AKO. Kuya, tulungan ako. Sabi mo, basta may paraan para manatili ako sa pamilyang Su. Handa kang gawin ang kahit ano. Ngayon ang sitwasyon. Maalis ka lang sa pamilyang Su. Kahit ano ay gagawin ko. Dalhin siya palabas. Ma, hindi AKO Alice. Ako ang panganay na anak ng pamilya Su. Hindi kayo pwedeng ganito sakin. Ang nangyari ngayong araw, huwag na pag-usapan, kasalanan namin. Ano ang gusto mo? Gagawin ko ang lahat para matupad. Maliban sa kapatid ko, alam mo na yan. Ayaw sa'yo ng kapatid ko. Ano bang pinagsasabi mo? Pasensya na, Liu. Napakaraming mali na nagawa namin kay Yan. Kaya, Kahit masabi nyo ang mga salita, ibig sabihin pinahahalagahan nyo si Yan. Ang gusto ko ngayon ay mapasaya si Yan. Mabuti naman. Tati Nene. Yuinatio. Salamat.
Itapon niyo lahat ng gamit niya, ang malas. Oy kayo. Sirain niyo yung kwarto ni Tsu Qingyu sa second floor, yung malaking balkone. Gagawin ko yung kwarto ng kapatid kong bagong study room. Nakalimutan ka ni Papa sa unang 20 taon. Pasensya na. Lahat ito ay para sa'yo. Lamborghini, Mercedes, at 2 villa sa tabing dagat. Kasama na rin ang transfer agreement ng shares ng Tsu Corporation. Noon, nakinig si Papa sa salbahe, kaya di kita nabigyan ng allowance. Kasalanan ko yon. Pero ngayon ayos na. Ikaw na ang bagong direktor ng Shu Corporation. Gusto mo ng gaano kadaming panggastos, makukuha mo. Salamat, Pa. Salamat din kina Ma at Kuya sa bagong kwarto ko. Ano ba tong pasalamat mo? Dapat lang, yan gawin ni Kuya. Pag-aral sa abroad, makuha ang puso ni Chiliu. At maging paboritong tunay na anak ng pamilyang Fu. Nagawa ko na lahat. Pero si Fu Qingyu pinaalis sa pamilyang Fu. Hindi pa ito ang katapusan. Ito ang pagsisimula ng iyong pagdurusa sa impyerno dahil Lalabas na sa kulungan ang tunay mong mga magulang. Paumanhin, hindi makontak ang tinawagan mo. Ang bastos na bata, di sinagot ang tawag ko. subukan ko na lang kaya. Tama na, huwag ka na magsayang ng oras. Anak ng mayamang pamilya iyan, hindi kanya papansinin. Inalagaan namin ng 20 taon. Hindi niya kami napasalamatan. Walang ganyang klaseng hustisya sa mundo. Zantik. Alam mo ba kung ano ang tinatawag na mayaman? Ang mayaman, kayang tapusin ang buhay mo pang tapak lang sa 2 langgam. Bakit ako tinusok, napunta sa ICU, naghintay ng 4 na taon bago humingi ng pera sa inyo? Magkano ba ang ibibigay namin sa'yo? Nagbigay ako ng 5,000 bilang dowry sa inyo. Eto. Medical bill plus interest. Dapat kayong magbigay sa akin ng 5 milyon. 5 milyon? Kuya Wang, alam Montag naman. Kaming dalawa. Saan kami kukuha ng ganitong kalaking pera? Walang pera, maganda. Mga mata, binti, ate. Basta gusto mong kumita, ang daming paraan, di ba? Hindi pwede. Kapag wala yan. Paano pa kami mabubuhay? Kapag di kayo nagbigay ng pera, mamamatay na kayo. Bigyan nyo kami ng pera. Tingnan nyo lang. O di ba, may paraan naman pala. Sage, sabihin mo sa akin. Tsu Qingyu. Anak ka o yan? 20 taon siyang naging mayamang hiya ng pamilya Tsu. Marami siyang pera sa kamay niya. Lalapitan ko siya para humingi ng pera para sa inyo. Si. Bilisan Montag, dali. Tagapagmana ng pamilya Tsu, maghuhugas ng pinggan para sa inyo. Grabe, sinasabihan mo pa akong hindi ko nilinis ng maayos. Dumaan ka sa lilim, huwag kang mabilad. Salamat. Pero may nag-asikaso na para magpayong sakin sa bahay, pwede ka nang umalis. Wow, Qingyu. Daddy ganito rin ang buhay kayo. Magarbo at marangya. Ksuyan. Kasalanan mo lahat. Narinig ko, nakalaya na yung 2 preso dati. Inalagaan kanila ng 20 taon, siguradong alam na nila paano ka kontrolin. Si Tsuyan ang unang nanggulo sa akin. Uipsilon, ako, to. Pumayag akong makipagkita sa inyo. Yan. Arang gusto ni Tsu Qingyu na ibalik ka ng mga ampon mong magulang sa bundok. Mali ang plano niya. Anong ibig mong sabihin? Yung ampon kong magulang, yumuko sa mataas, tapakan ang mababa. Hindi nila kayang galitin ang pamilyang Fu na ako. Ang malas diyan, syempre yung voluntaryong nagpakita, si Fu Qingyu.
Tagabandak, sa coffee shop, ayaw gumastos. Ano ba tong lugar na napili mo? King Yue, anak ka o. Huwag mo ko hawakan. King Yue, Kumusta ang buhay mo nitong 20 taon? Siyempre mayos, kung hindi kayo walang kwenta, hindi nahanap ni Tsuyan. Dahil sa inyo, pinalayas ako sa pamilya Su. Mas maganda sana ang buhay ko. Oo, Esensya na, anak, nasaktan. andito kami ngayon. Gusto lang naming punan yung 20 taon. Dadalhin ka namin pauwi. Yui, Sino BAKO, isa lang talaga ang tahanan ko mula noon hanggang ngayon. At yun ang tahanang Su. Ni hindi nga inaamin ng mga magulang. Hihingan mo pa ng pera? Mas mahirap sigurado yun. Inalagaan si Tsuyan ng 20 taon. Kilalang kilala niyo siya. Basta madala niyo siya pabalik at siguraduhin hindi ko na siya makikita, bibigyan ko kayo na 1,000,000. Ha? siya ang malas na yun. Dahil sa kanya, nakulong kami 4 na taon. Wala nang balak makialam ulit. Ong hassle. May mas madali akong paraan. Anong paraan? Iginapos kita pabalik sa bahay, habang buhay na hindi mo siya makikita. Nathan Teo? Azawa ka o. Sino ka? Bitawan mo ako. Ako ang asawa mo. Anong sinasabi mo? Hindi kita kilala. Nasaan ang Naaksidente ko ang unang asawa ko. Pinalit ka nila sa kanya, oh, mukhang sariwa pa ah. Gayon lang ako nakatulog kasama. Isang mayaman at sosyal. Anong sinasabi mo? Papa ko ang presidente ng Su Group. Paano nangyari yun? Tatay Unique Suyan, mga magulang montak naman. Ngayon, nasa labas para bantayan ang silid nating dalawa. Ano? Pasok na. Ay hehe, hehe. Kuya Wang. King Yui, asikasuhin mo ang asawa mo. Kinidnap niyo ako, ito'y laban sa batas. Huwag mo kaming takutin. Ako ang nanay mo. Gusto kong magpakasal ka sa sinumang piliin ko para sa'yo. Kahit si Hari ng Langit dumating, pareho lang. Kung may sisisihin ka, si Tsuyan ang dapat. 4 na taon na ang nakalipas. Ayaw niyang magpakasal kay Kuya Wang, kaya siya nagkasakit at naospital. Ay naku, dahil sa kanya, napilitan pa kaming magbayad ng malaking halaga para sa ospital. Kaya ling naman kita pinabali. Kakabalik mo pa lang, magpapakasal ka na agad. Ksuyan na naman Zia. Alam ko namang sanay na siya sa ganoong buhay. Bakit kailangan pa talaga niya akong palitan sa lugar niya? Nasira niya ang buhay ko. Si Kuya Wang, King Yu, top student in Beijing University. Narinig ko, pangalawa siya sa buo nilang eskwelahan sa ESAM. Sigurado makakabigay siya sa'yo ng isang matalino at gwapong bata. Kuya Wang. Tingnan mo, wala akong hiningi na dote, kotse o bahay. May utang na 5,000,000. Simula ngayon, magkakapamilya na tayo. Basta magkaanak siya na lalaki sa'yo. Burado na yon. Oo, burado na. Salamat, Kuya Wang. Sage, hindi na kita istorbohin sa honeymoon mo. Hintayin mo. Si Tsuyan ang top sa ESAM, numero 1 sa eskwelahan. Malapit na siya mag-aral sa Stanford. Ang galing ng genes niya. Kung magkaanak kayo, siguradong matalino. Akala mo ba, ikaw lang ang dinala namin, at hindi si Tsuyan? Hindi mo ba alam na mas mahusay siya kaysa sayo? Anak siya na mayaman, laging may kasamang bodyguard. Kahit dalhin ko siya pabalik, hindi ko kakayanin ang galit ng pamilya Su. May problema ba ako? Paalang gumagawa ng gulos. So, AKO ang Magdarasa? Dapat si Chuyan na ang responsible dito noon pa. 4 na taon na ang nakalipas. Tama na, huwag nang sayangin ang panahon, bawat sandali ay mahalaga. May paraan ako. Hindi lang masusunod si Suyan para magkaanak, kundi para hindi magalit ang pamilya Su. Magagawa pa nitong influence. Going Kong live-in na manugang. Sabihin mo, pakinggan natin. Hanapan kita ng pagkakataon para mabuntis si Tsuyan. Pag nabalita sa media, maski para sa reputasyon. Gawin natin ayon sa sinabi mo. Pero milyon na sustento, yan, ha? Buti na lang maling bata ang binuhat dati. Kung hindi, saan tayo makakahanap ng ganitong oportunidad? Nang magpakulong siya sa kin noon.
Suyan, Sanaira Emawang Buhay Kayo. Sa pinaka-inaasahan mong graduation party, magsisimula ang pinakamatindi mong bangungot. Siginang ko, kinabig niya, Lahat ng Ellie Stores sa lungsod. binigyan ng bagong bag ang lahat ng dumalo sa graduation party. Yung kuya ni MS nag-organize pa ng raffle at nagbigay ng 10 Bugatti sports cars sa party. Yung ex-fianc ng pamilya Chi, mas magarbo pa. Basta para sa anak ng pamilya Chu. Magbigay lang ng pagbati. Kahit sa simpleng post sa Moments, pwede kang kumuha ng milyon-milyong red envelope sa kanya. Ang slot sa grad school, ang puso ni Chiliu, ang pagmamahal ng mga magulang, lahat na ito, dapat sa akin. Suyan, Ikaw nagdala sa akin sa putik ng pamilya Shen. huwag mo nang asahan ang masayang buhay. Hindi ka natututo. Ikaw ang may gusto nito, Pukinyo. Maligayang pagdating sa party ng school ng anak ko. Swerte akong magkaroon ng mahusay na anak. Sobrang proud AKO. Sa wakas, dumating ka na. Ang event ng pagpasok sa school ng Edco. Bakit walang nagbabatid sa akin? Anong ginagawa mo dito? Bakit makikipag-usap ng matagal si mama sa ganitong palayasin na lang sila? Ciao! Kuya, Beke Kalit? Nandito ako para batiin si Ed. At saka, sinadya ko pang dalhin dito ang kanyang mga ampunang magulang. Anong ibig mong sabihin? Anong balak mo? Malalaman mo na kaagad. Pumasok na kayo. Si Tsuyan ay gahaman, materyoso, at walang galang sa mga magulang. Baliw na walang utang na loob. Noon, makabalik sa pamilya Chu. Nagawa niya pang ipahamak ako at ang tatay mo. Akalain mo, ang malaking dalaga ng pamilya Su ay Ang kulungan hindi pa ang pasyalan. Gusto mo pasukin. Malamang may ginawa sila, kahit alagaan siya na mahigit 20 taon. Magkaampunan niyang magulang. Ang lupit. Su Chingwe, yang sinasabi mo, imposable gawin yan inayin niya. Noong araw, ako ang nagdala sa kanila sa kulungan. Ano? akala hindi mo aminin kailanman. Bakit hindi aminin? Ksuyan. Inalagaan kita mula pagkabata. 20 buong taon. Ganito Montag ba kami ganti. 4 na taon na, araw-araw kami umiyak ng mama mo sa kulungan. Hindi namin maintindihan. Bakit ganito ang trato mo sa amin? Nagsinungaling ka pa sa pulis. Sinabi mong inaabuso ka namin. Inakusahan mo kami. Ksuyan. Hindi mo alam. Ang totoo sa pagpapakulong mo kina mama at papa noon. Nasa kamay ko ang ebidensya laban sa iyo. 4 na taon na ang nakakaraan, si Suyan pala ang nagpakulong sa inyo. Akala kayo talo na AKO. DDY minimalit kita. Pero sa pagkakataong ito, handa na ako. Handa ka magpagsinungaling at akusahan upang makapasok sa pamilya Su bilang prinsesa. Nene, Tari. Ito ba ang anak at kapatid na ipinagmamalaki niyong palayasin pero hiniram sa tabi niyo? Ang paggawa ng peking kwento ay seryosong bagay. Pwede itong magdala ng tao sa kulungan. Ang skinigreku. Para lang masiraan si Yan, gagawin mo ang lahat. Yan. Kapag hindi mo ipinaliwanag, ikaw talaga ang mapaparatangan sa nangyari noon. Hindi pwede makahanap ng wala si Tsikinyu dahil alam niya walang ebidensya. Hinihikayat niya si Shandayong at Machonhong. Ginagamit sila bilang kalas. Imposible na ang pakay niya. Ay si Rain lang ang aking grad party ngunit mabutit handa ako. Ako nga ang personal na nagparating sa ampunan ng aking mga foster parents noon. Ngunit hindi dahil sa sinungaling ako, kundi dahil matagal na nilang inaabuso ako. Hanggang gayon. May mga peklat pa rin sa aking braso at hita. Maaring ipasuri sa doktor ang mga ito bilang ebidensya. Ano? Ang aking anak na si Yan. Inaalagaan ko ang anak niyo na parang kayamanan. Kayo naman. Araw-araw sinasaktan ng anak ko. Hanggang ngayon, nanlilibak pa rin kayo dito.
Si Su Qingyue, binuksan mo ba ang sugat ng kapatid ko? Masaya kabiye na yon. Ang daming pinagsisihan ko na tinuring kitang kapatid. Pero ngayon, hindi ka nararapat. Tao. Makulong sila no habang Tao, dalhin niyo sila sa presinto. King Yue, DIBA may ebidensya ka? Kunin mo na at ipakita sa kanila. Makakakuha tayo ng pera. Kumilos ka na! Ayoko nang makulong ulit, kakalabas ko lang ng bilangguan. Naloko kayo lang kaya. Ano? Sino nagpilit sa akin ipakasal kay Wang Tieshu? Makulong kayo. Ang bait kayo pa na. Sisihin nyo na ang anak-anakan nyo na nagturo na magandang halimbawa. Kayo mga tao, sa kulungan lang kayo titino. Papatayin kita. Sa sarili mong magulang, sobrang lupit mo pa. Talagang deserve mong palayasin. Ginamit mo pala ako para makatakas mula sa kontrol ni na Shandeyong at Machonhong. Di ko akalain kahit nagka-problema, natuto ka pa rin. Su Qingyue. Sobrang disappointing ka. Maghintay ka na lang sa abogado ko. Pasensya na naloko rin ako. Di ko alam tungkol kay Shandeyong at kanila. Sabi nila, inalagaan kanila ng 20 taon, pero puro kasinungalingan. Pinahirapan ka lang nila. Gusto ni Papa ay demanda ako. Eminent kayo, manawala ka. Wala akong masamang intensyon. Ito na naman ba? Kapag mahal ka namin, ganito mong sinasabi, parang pagsuko, parang kawawa, parang nakakaawa. Pero ngayong hindi na namin mahalaga, kapag ganito ka pa rin magsalita, parang pa-cute lang. Kaya huwag mo nang gamitin ang mga ganitong salita para masama ang pakiramdam namin. Naiintindihan mo ba? Tiisin ang sarili, huwag magpakita. Si Wang Tieshu na lang ang kulang, ang pinakamahalagang piraso. Makuha and I Wang Taiju siya so Anong ay demanda niyo ako? Palayasin sa bahay? Kayang ayusin lahat. Hindi ka pa bata tayo? gusto mo bang lumuhod papunta sa presinto? Ako ang nagkamali, Handa akong magtungo sa presinto at sumuko, pero bago yon. Gusto kong humingi ng taos pusong tawad. Kinuha ko ang slot mo sa graduate studies. Pati na rin ang pagtatangka kong magpanggap na ikaw para ikasal kay Leo. Ang dami kong pagkakamaling nagawa noon. Sana maging maayos ang pag-aral mo sa Stanford. Su Qingyu. Wala ka talagang pag-asa. Sigurado ka ba? Gusto mo talagang may nalaman kaya siya? Impossible. Kakagawa kayo lang. Sobrang lihim naman. At gusto ko lang talaga humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi ka naniniwala at pinagdududahan mo ako, pinagdududahan kita. Patingin na alak. Baka may napansin siyang kakaiba. Mukhang wala nga talagang kakaiba. Pasensya na, masyado lang akong nag-isip. Line. Ngayon, pwede na ba tayong uminom ng isang baso? Tagay. Ksuyan. Sa huli, natalo ka rin sa akin. Kiniwa. Harapin mo ang sarili mong ginawa at ang mga kahihinatnan nito. Umalis ka. Sa susunod, abogado na ang makikipag-ugnayan sa'yo. Sige. Mama, Papa. Kuya Liu, Palam. Narinig kong hinuli ang mga magulang mo at inakusahan ka. Ano ang nangyari? Palpak ba ang plano? Huwag kang mag-alala, maayos ang plano. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba inakusahan kayong lahat? Di bobo sikso yan. Kilala niya ako. Alam niya na matapos akong itaboy ng pamilya Tsu, hindi ako titigil. Kailangang malaman niyang gumawa ako ng hakbang. Pero nabigo, para mabawasan ang pagdududa niya. Nilagyan ko na siya ng gamot ngayon. Balik ka sa kwarto mo, hintayin mo. Inutil. Kailangang siguraduhin ko agad kung dumating na ang mga reporter. Ayusin ang mga susunod na hakbang. Bakit parang ang bigat ng ulo ko? Ang init din ng katawan ko. Su Qinghua.
Alam mo lang kung paano ako intindihin. Hindi mo alam gaano kita kilala. Binigyan kita ng pagkakataon. Gayon kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Yan. Nakita ko sa CCTV na binigyan ka ni Chu Qingyu ng gamot. Sa totoo lang, gusto ko sana. Yan. Magpahinga ka. Nasabihan ang mga magulang mo at on the way na ang family doctor. Nasa labas ako. Kung may kailangan ka, awagin mo lang ako agad. Bakit ka tumatawa? Daddy, sobrang asar ako sa'yo kasi alam mo namang mahalaga sa akin yung quota para sa exam. Pero tumulong ka pa rin kay Fu Qingyu na manggulang. Kung wala ako noon. Pero ngayon, pinapatawad na kita. Yan. Simula na yan. Maging magkaibigan na lang tayo, okay? Para i-celebrate ang unang araw ng pagkakaibigan natin, dadalhin kita manood ng magandang palabas. O siya, hanggang dito na lang muna. Yan. Tama, bago tayo dumating, nauna na ang mga reporter. Kailangan makuhang malaking balitang gayon. Yan. Narinig ko nilagyan Su Qingyu ng gamot alak mo. Wala ka bang Kumusta naman ang pakiramdam mo? Aos Lang. Pinalitan ko ang alak. Buti na lang pinalitan. Napalitan na mo. Ma. Alam mo bang anak mo puno ng maliliit na li? Ang hinihintay niya ay makita ang kahihiyan ni Chu Qingyu. Nazang si Su Qingyu. Noong sinisiraan niyo siya. Ang tawag diyan, alam niyang protektahan ang sarili niya. Paano pumili ng kwarto, si Chu Qingyu? Wala kuryente. Di mo nga makita kahit tao eh. Bakit ako nandito sa kama mo? Tatanungin Montag ako, ADE Zinota, hindi ba sabi mo, dalhin si Tsuyan sa akin? Bakit ikaf nandito? Malamang asay, suyan na. Hindi pwede. Kailangan kong umalis agad. Hintayin, dadalhin niya ang mga... Hindi na ako makakaalis. Tama ka, hindi ka na makakaalis. Bilisan mo, pasok na. Ito ang napili mo pagkatapos kang palayasin. Bakit mo siya nagustuhan? Si Chu Yan ay mag-aaral na sa Stanford. Ikaw, nakikisama sa matandang lalaki. Anak ng pamilya Chu, hindi ba nakakahiya yon? Umalis kayo, Alice. Umalis kayo, lahat kayo. Tumawag na kami sa pulis. Padating na ang abogado. Mag-isip muna bago magsalita. Suyan nanalo ka. Gayon, ang mga magulang natin, kuya at pati ang fiangko. Nakuha mo na lahat. Ang natitirang bahagi ng buhay. Dati reputasyon ko, sira. Masaya ka na, biye? Dapat sinabi na ng totoong mga magulang mo kung anong klaseng tao ako. Bakit mo pa kailangang guluhin ako? Pero nalaman ko lang ito nung huli na. Hindi ko matanggap. Lahat na ito dapat akin. Pero bakit nung dumating ka, lahat na ito inagaw mo? Lahat na ito ay dapat akin. Hoy, inosente ako. Niloko ako ni Chu Qingyu. Huwag sabihin siya niyan ay nagkakasala sa sarili niya. Dali, aliwin mo ang kapatid mo. Yan. Ang mga taong iyon ang may kasalanan. Ang nangyari sa kanila, arusa nila. Wala kang kasalanan dito. Nagabizo ang Stanford. Diretsang doctorate ang nakuha ko sa graduate program. Sobrang galing. Talagang haha. Miss Chu, Stanford EA, bakit mo piniling bumalik sa bansa kahit mataas ang alok sa embansa? Narinig ang si na pamilya Chig hanggang gayon walang asawa dahil hindi ka masungkit sa puso. Toda ba ito? Sa tulong na APET system. Ang pamilya Fu ay bahagi ng nangungunang daan. Bilang tagapagbigay ng patent at may hawak ng bahagi sa kumpanya ng Tsugro, ano ang masasabi mo sa iyong bilyong dolyar na yaman? May pera na ako magpagawa ng daan sa bundok. Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang mga babae na makapag-aral. Ang mga babae na gustong mag-aral, magkakaroon ng pagkakataon makahon mula sa kabundukan. Yan. Masaya akong nagtulungan tayo sa pagbuhos ng investment sa proyekto, pagpapaunlad, pagpapagawa ng daan, at tulong sa nangangailangan. Matagal na tayong hindi nagkita.
Gusto kong bigyan ng pagkakataon ang mga babae na makapag-aral. Isang babaeng may bilyong kinikita. Walang kwenta. Kung hindi dahil sa'yo, Ako sana ang naging asawa ng babaeng may bilyong yaman. Ikaw lang ang nagmamalasakit sa pamilya ng Fu. Ang gusto ko lang simula't simula ay isang maayos na kapaligiran para mag-aral. Kung naniwala lang ako sa kanya noon, Hindi ginawa ang sumunod na bagay. magiging ganito pa rin kaya ang resulta ngayon. Kahit anong hirap ng kalagayan, dapat manindigan sa layunin, abitin ang mga pangarap upang hindi masayang ang kabataan.